Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 156. Ang mga paghahanda bago lunukan ang lilang apoy. Mula noong araw na nawalan ng malay ang fairy doctor matapos kumain ng lason, ang mga araw sa lambak ay muling bumalik sa mapayapa at mapayapang mga araw. Malamang na sobrang naantig ang fairy doctor dahil hindi dumistansya si Xiaoyan matapos malaman ang tungkol sa kanyang kalagayan. Ngayon, umabot na siya sa puntong wala na siyang hindi kakausapin kay Xiaoyan. Sa hitsura nito, ang mga aksyon ni Xiaoyan na nagmula sa kanyang pagkaawa ay nakakuha ng lubos na pagtitiwala ng fairy doctor. Kaugnay nito, maging si Xiaoyan ay nagulat. Araw-araw, unti-unting lumipas ang mga mapayapang araw sa lambak. Ang purple flame sa katawan ni Xiaoyan ay lalong lumakas habang si Xiaoyan ay nagpupursige sa matinding pagsasanay sa ilalim ng mainit na araw. Siyempre, ang bilis na ito ay sa malaking bahagi dahil sa suporta na ibinigay ng Amethyst Essence. Kung hindi dahil sa mahiwagang bagay na ito, mangangailangan si Xiaoyan ng maraming taon bago lumaki ang purple flame sa ganitong lawak. Isa na namang mahirap na sesyon ng pagsasanay sa ilalim ng mainit na araw nang dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang malakas na lilang apoy ay nanatili sa kanyang itim na mga mata ng matagal bago unti-unting naglaho. Sa pagtatapos ng pagsasanay na ito, si Xiaoyan ay hindi tumayo at nagtago mula sa mainit na araw tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa malayong napakainit na araw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at mahinang sumigaw. Appear. Habang humihina ang kanyang boses, isang kulay lila na apoy ang marahas na tumaas sa kamay ni Xiaoyan. Ang kasalukuyang purple flame ay hindi lamang nakatikip sa kanyang kamay kundi pati na rin sa kanyang bisig, na umaabot hanggang sa kanyang siko bago ito unti-unting huminto. Ibinaba ang kanyang ulo at nakita ang kanyang braso na natatakpan ng kulay lila na apoy, ang saya ay sumugod sa mukha ni Xiaoyan. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at mabangis na hinampes sa lupa. Kasunod ng pagsabog, maraming crack lines ang nagmula kung saan nadikit ang kamao ni Xiaoyan sa lupa at patuloy na kumalat hanggang sa makarating sila sa pader ng bundok. Anong malakas na puwersa? Tinitigan ang pinsalang dulot ng isang suntok, hindi napigilan ni Xiaoyan na mapabuntong hininga. Halos hindi ito madadaanan ngunit ang kasalukuyang lakas ng purple flame ay umabot na sa limitasyon ng iyong kontrol. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsasanay na tulad nito, maaaring magkaroon ng backlash sa lalong madaling panahon. Lumutang si Yao Lao mula sa singsing, tumingin sa braso na kalahating natatakpan ng purple flame at sinabing, "Sa totoo lang, malapit na itong maabot ang limitasyon. Ang kontrol ko sa purple flame sa vortex ay halatang hindi kasing dali ng dati. Kung hahayaan itong magpatuloy sa paglaki, baka subukan itong kunin ako." Tumanggo si Xiaoyan at sinabing, "Dahil ganito." Ngumiti si Yao Lao at mamulong. "Kung gayon, lulunukin mo ito bago pa ito magkaroon ng pagkakataong kagatin ka." Ibinaba ang kanyang ulo at tinitingnan ang nalalanta na apoy sa kanyang kamay, si Xiaoyan ay ngumiti ng malawak, ikiling ang kanyang ulo at nagtanong. "Kailan natin ito gagawin?" "Bukas ng hapon. Ngayon, kailangan mong maghanda ng ilang mga bagay." Nakangiting sagot ni Yao Lao. "Ano ang kailangan nating ihanda?" Ang paglunok ng purple flame at pag-evolve ng Chi method ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Ang purple flame na ito ay maaaring mas mababa sa heavenly flame ngunit sa iyong kasalukuyang lakas bilang isang 9-star Dao Z, medyo mahirap na matagumpay na lunukan ito. Kaya, kailangan mong maghanda ng dalawang magkaibang medicinal pill para maging handa sa hindi inaasahang pangyayari. Natawa si Yao Lao. Path Protecting Pill at Icy Heart Pill. Ang dalawang uri ng pills na ito ay Tier 2 medicinal pill. Sa normal na mga pangyayari, magiging mahirap para sa iyo na magtagumpay sa pagpino sa mga ito gamit ang iyong lakas bilang isang Tier 1 alchemist. Ngunit ngayon na pagmamay-ari mo ang purple flame, na mas malakas kaysa sa ordinaryong Dao Chi flame, mas malaki ang posibilidad na magtagumpay ka. Path Protecting Pill, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay may epekto sa pagprotekta sa iyong chi paths. Kapag nilalamon mo ang purple flame, kakailanganin mong ilipat ang purple flame sa mga chi paths ng flame mantra.
Gayunpaman, ang ganitong uri ng Essence Flame ay hindi katulad ng banayad na Dao Qi. Ito ay magdudulot ng pinakamahalagang mga bagay dahil ang Qi ay pumasa sa mga pinsala dahil sa pinakamahalagang mga bagay. Na nangangahulugan na hindi sila makakatanggap ng kahit katiting na pinsala, ang Path Protecting Pill na ito ay isang bagay na dapat mong gawin. Sabi ni Yao Lao sa seryosong tono. Bukod dito, ang likas na katangian ng Purple Flame ay mapang-akit at ligaw. Kapag nilunok mo ito, ang ligaw na kalikasan na nilalaman ng Purple Flame ay magsisimulang maimpluwensyahan ang iyong isip habang nilalamon mo ito. Kung ang iyong isip ay na-encroach, ang iyong intensyon na lunukan ang apoy ay natural na masisira. Bukod pa rito, maaari kang mag-iwan ng phobia na mahirap lunukan ang dalawang una na ito. Nang makita ang seryosong ugali ni Yao Lao, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maliitin siya at nagmamadaling tumango. Ito ang dalawang formula para sa mga medicinal pill. Ang mga sangkap na panggamot na kailangan ay maaaring tipunin sa maliit na lambak na ito. Sa ibabaw nito, kakailanganin mo rin ng isang ranggo na 2 wood-type monster core at isang ranggo ng 2 ice-type monster core. Bahagyang hinawakan ng daliri ni Yao Lao ang noo ni Xiaoyan at ipinadala dito ang kinakailangang impormasyon habang sinabi niya sa kanya ang iba pang impormasyon. Ang isang kahoy at isang uri ng yelo ay nagre-ranggo ng 2 monster core. Natahimik si Xiaoyan nang marinig ito ngunit mabilis na tumango nang walang magawa. Ang kanyang kasalukuyang stock ay mayroon lamang isang rank 2 wood-type monster core. Kinailangan niyang maglagay ng maraming pagsisikap upang patayin ang isang rank 2 na Magic Beast sa huling pagkakataon na sinubukan niyang sukatin ang kanyang lakas. Para sa isang ranggo ng 2 Ice-type Monster Core, wala siya nito. Sa natitirang oras, mukhang kailangan niyang pumasok sa Magic Beast Mountain Range para manghuli ng Magic Beast na may ganitong uri ng Monster Core. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at inalala ang mga sangkap na panggamot na kailangan para sa 2 uri ng medicinal pill. Pagkatapos noon, tumingin ulit siya sa langit bago tumalon pababa mula sa bangin. Natagpuan niya ang fairy doctor sa lambak na tahimik na nag-aaral ng 7-colored poison book at ipinaliwanag ang motibo sa kanyang pag-alis sa lambak. Nang marinig niya na lalabas si Xiaoyan para manghuli ng rank 2 na Magic Beast, nag-alala ang fairy doctor at gustong sumama sa kanya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya masigurado ang kanyang kaligtasan kapag kaharap ang isang rank 2 na Magic Beast. Walang magawa ang fairy doctor na isuko ang kanyang desisyon na samahan siya nang pigilan siya ni Xiaoyan. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya, na nagudyok sa kanya na mag-abot ng isang lason na tableta na maingat niyang ginawa. Dahil napakalinaw sa kakayahan ng fairy doctor na gumawa ng lason, hindi tumanggi si Xiaoyan at maingat na iningatan ang itim na tableta. Nagpasalamat siya at sumugod sa pader ng bundok. Sa ilalim ng relo ng fairy doctor, ang kanyang mga paa ay naglabas ng isang paputok na tunog habang sila ay nakatapak sa lupa. Tulad ng isang rock, ang kanyang katawan ay bumaril patungo sa tuktok ng lambak. Nakatayo sa tuktok, kumaway si Xiaoyan sa fairy doctor na nasa ilalim ng lambak. Pagkatapos noon, nanginginig ang kanyang katawan at komportableng bumukas ang purple cloud wings sa kanyang likuran, na nagpakalat ng mga piraso ng lilang liwanag sa ilalim ng mainit na araw. Habang nakatayo si Xiaoyan sa tuktok ng lambak, itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang maliit na outline ng Magic Beast Mountain Range. Sa mga rehiyon na nakikita, ang mga madilim na berdeng puno ay sumasakop sa halos lahat ng kanyang paningin. Paminsan-minsan, ang isang malakas na hangin ay umiihip mula sa hanay ng bundok, na nagiging sanhi ng mga puno upang bumuo ng isang berdeng kulay na alon, na nagpapakita ng isang marilag na tanawin. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo para sulyapan ang nagliliyab na araw at pinunasan ang kanyang pawis. Ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod ay pumutok at siya ay tumalon sa ibabaw ng bangin. Habang ang pares ng mga pakpak ay pumutok, hiniram ni Xiaoyan ang elevator at mabilis na lumipad sa loob ng Magic Beast Mountain Range. Ang Magic Beast Mountain Range ay napakalawak. Medyo mahirap pa rin ang pagsisikap na maghanap ng rank 2 na Ice-type Magic Beast sa napakalawak na espasyong ito.
Matapos maghanap ng halos 1 oras ngunit hindi nagtagumpay, walang magawa si Xiaoyan na humingi ng tulong kay Yao Lao. Dahil sa kanyang abnormally strong spiritual perception, ang hanay ng Magic Beast sa loob ng radius ng 1 kilometro ay mahihirapang makatakas mula sa kanyang paghahanap. Bagamat inulit ni Yao Lao na kailangang umasa si Xiaoyan sa kanyang sarili para sa lahat kapag nakapasok na siya sa Magic Beast Mountain Range, hindi nakahanap ng dahilan si Yao Lao para tanggihan siya para sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinikit niya saglit ang kanyang mga mata bago dahan-daang binuksan ang mga ito at itinuro ang south na nagsasabing. May rank 2 na Ice-type Magic Beast doon ngunit mukhang may problema. Pupunta ka ba? Kung wala ka, maaari nating baguhin ang ating lokasyon at maghanap muli ngunit nangangahulugan ito na kailangan nating gumugol ng ilang oras sa paghahanap muli. Nang makita ang direksyon na itinuro ni Yao Lao, ipinapakpak ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak at mabilis na lumipad. Kasabay nito, naghagis siya ng energy recovery pill sa kanyang bibig at malabong bamulong. Tingnan muna natin. Mabilis na lumipad si Xiaoyan sa lupa. Nakasimangot siya nang makarating na siya sa kanyang destinasyon. Ang mga nakakatakot na hiyawan ay ibinubuga mula sa kagubatan sa ibaba. Mula sa iba't ibang volume, lumalabas na medyo marami ang tao. Guro, ito ba ang lugar? Tanong ni Xiaoyan na hindi sigurado. May mga mersenaryo sa ibaba na nanghuhuli ng Magic Beasts ngunit nang maakit nila ang Magic Beast, lumilitaw na nagkamali sila sa pag-akit ng extra rank 2 Ice-type Magic Beast. Na naging dahilan para mahulog sila sa kanilang kasalukuyang estado ng kaguluhan. Nakatakas mula sa ring ang tawa ni Yao Lao. Walang magawang umiling si Xiaoyan at dahan-daang inalala ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod, na ginawa itong mga tato sa kanyang likod. Sumandal siya sa ere at dahan-daang dumaan ang mga paa niya sa mga matitipunong dahon bago dumapo sa sanga ng isa sa malalaking puno. Sa kanya iniwas ang tingin sa ibaba niya. Sa ilalim ni Xiaoyan ay isang medyo maluwang na piraso ng bakanteng lupain. Nasa loob nito ang 10-10 mukhang nag-aalalang mga mersenaryo na tumatakas. Sa likod ng mga mersenaryong ito ay may 2 ranggo na 2 Magic Beast na patuloy na humahabol sa kanila. Ang mga mersenaryong ito ay nagkaroon lamang ng lakas ng isang Daozi at natural na hindi makayanan ang kanilang sarili laban sa 2 ranggo ng 2 Magic Beast. Sa makatuwid, ang sitwasyon sa ibaba ay karaniwang sinusubukan nilang tumakas mula sa kamatayan. Matapos maingat na suriin ang mga mersenaryong ito, biglang napansin ni Xiaoyan na ang mga taong ito ay lahat ay kabilang sa iisang mercenary company. Bukod dito, medyo pamilyar ang company badge. Tila kabilang ito sa mercenary company na kagangat sa iba pa na nakilala ni Xiaoyan noon which was the Bloody Battle Mercenary Company. Habang sinusuri ni Xiaoyan ang lugar, isang pamilyar na nakakatakot na matalim na sigaw ang biglang umalangaw mula sa battered group ng mga tao sa ibaba. Natahimik si Xiaoyan at inilipat ang kanyang tingin sa ibaba. Doon, natagpuan niya ang isang batang babae sa grupo na tila natisod sa isang bato at nahulog. Sa sandaling iyon, isang ranggo ng 2 Magic Beast sa likod niya ang nagbukas ng malaking bibig nito at ipinakita ang mga pangil nito, marahas na sumusugod sa kanya. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay habang nakatitig sa batang babae na nagbigay ng malakas na tili. Ang batang babae na ito ay ang tinatawag na Ling-er na bahagi ng maliit na grupo ni Kagang noon. Sa kasalukuyang distansya ni Xiaoyan, kahit na gusto niyang iligtas siya, huli na siya. Kaya naman, mapait na ngumiti lang siya habang umiiling. Nang malapit ng patayin ng Magic Beast si Ling-er, isang galit na sigaw ang narinig. Beast, mawala ka. Kasunod ng sigaw, isang matipunong figure ng tao ang biglang bumaril mula sa kagubatan. Ang kanyang kamay ay may dalang malaking broadsword at kasama ang tumataas na siksik na Daochi, marahas na nahak sa kuko ng rank 2 na Magic Beast. Agad naman silang dalawa na nagmamadaling umatras. Nang makitang ang taong biglang lumitaw ay hindi nagpatalo sa isang direktang paghaharap sa isang ranggo ng 2 Magic Beast, agad na nagpakawala si Xiaoyan ng gulat na paghinga. Tito Fei. Nagmamadaling tumawag ang dalaga. Nang makita ang lalaki sa kanyang kalakasan,
Isang kaligayahan mula sa pagtakas sa malapit na pakikipagtagpo sa kamatayan ay lumitaw sa orihinal na napakamaputlang mukha ng batang babae. Ling-er, umatras ka. Hindi lumingon ang lalaking nasa kanyang prime na tinatawag na Fei. Paimpol siyang nagutos habang nakatingin sa dalawang magic beast na nagkukumpulan dahil sa kanyang presensya at hindi sinasadyang nakaramdam ng kapitan sa kanyang bibig. Sa kanyang lakas bilang isang 2-star na si Dao Shi, kaya niyang hawakan ang isang ranggo ng dalawang magic beast. Pinuno ng kumpanya, ano ang gagawin natin? Isang medyo may edad na lalaki ang lumabas mula sa grupo ng mga mersenaryo at nagtanong. Naunawaan niya ang antas ng lakas ni Fei. Kagang, ay reforma mo muna ang porma sayon. Huwag kang magpanik. Kung hindi, tayo ay paghihiwalayin at sakupin nila. Sabi ng malalim na boses ni Fei. Uncle Fei, hindi mo magagawang talunin ang dalawang ranggo ng dalawang magic beast sa iyong sarili. Sabi ni Ling-er na kitang-kita ang gulat sa kanyang boses. Hahakbang na sana siya ng may mahabang kamay na humawak sa kanya mula sa likuran. Kasabay nito, ang malamig na boses ng isang babae ay tumunog. Huwag istorbohin ang company leader. Dahil nahuli ng ginang, malungkot na ibinaling ni Ling-er ang kanyang ulo at tiningnan ang babae na may napakagandang figure at sinabing, Senior Sister Ching, maaari tayong pumunta at tulungan si Tio Fei na pansamantalang pigilan sila. Ang ginang na tinatawag na Senior Sister Ching ay may matangkad, magandang katawan. Ang kanyang balat ay hindi isang jade white na kulay ngunit mas nakahilig sa mas sexy na kulay na tanso. Isang itim na masikip at mixing leather na blusa ang nagpakita ng pagusli ng kanyang dibdib sa isang mapang-akit na anggulo. Dahil maikli ang blusang masikip sa balat, umabot lamang ito sa pusod niya, ipinapakita ang makinis at makitid na baywang, na nagpapakita ng tanawing inaasam ng iba. Ang ibabang bahagi ng katawan ng babae ay natatakpan din ng isang maikling masikip na kulay itim na palda ng balat. Ang kanyang mahahabang masikip na binti ay may mahabang punyal na nakakabit sa isa sa mga ito. Ang imaheng ipinakita niya ay parang babaeng leopardo sa kagubatan na puno ng mga ligaw na katangian ng pagiging malakas at mabisyo. Nang unang makita ng mga lalaki ang ganitong uri ng babae na puno ng mga ligaw na katangian, ang una nilang naisip ay paamuin siya, hayaan ang babaeng ito na parang babaeng leopardo na gumapang ng mataktika sa ilalim nila. Siyempre, ito rin ang iniisip ni Xiaoyan noong una niya itong nakita. Gayunpaman, ang pag-iisip ay agad na itinapon sa isang tabi ng ito ay nabuo. Kung tutusin, wala siyang sperm-filled na utak. Ang mahabang panahon ng mahihirap na pagsasanay na ito ay nagresulta sa kanyang pagpigil na umabot sa isang mataas na antas. Sa kasalukuyang mga tao na mayroon tayo rito, tayo ay papatayin, isa-isa sa isang ranggo ng dalawang magic beast kung hindi natin ireporma ang ating porma sayon. Ngayon, dapat nating pakinggan ang utos ng company leader at reformahin ang ating porma sayon. Huwag na kayong dumagdag sa gulo. Kung hindi ka pa nagdulot ng gulo noon, bakit pa tayo maaakit ng dalawang magic beast? Ang mga kaibigan natin dito ay muntik nang mawalan ng buhay. Ang babaeng tinawag na Ching Jiji ay sumimangot at mahinang tinutuligsa si Ling-er. Naramdaman ni Ling-er ang ilang mga hinanakit dahil sa pagagalitan ng ganito ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng anuman habang masunurin siyang tumabi sa babae. Ching-ye, kung may mangyari mamaya, isama mo si Ling-er at umalis ka muna. Hahawakan natin sila dito. Lumapit ang isang binata na nakasuot ng puting damit at sinabing. Isang pares ng kulot na mga mata ang sumulyap sa binata habang ang babaeng tinawag na Ching-ye ay mahinang nagsabi. Hindi muna ako aalis nang walang utos ng pinuno ng kumpanya. At kung ikukumpara natin ang ating mga kalakasan, wala kang malapit sa akin. Nang marinig ito, ang binata na nakaputi ay napahawak sa kanyang ilong sa kahihiyan habang kinakawayan niya si Ling-er na sadyang nagpapakita ng pagniwi sa kanyang mukha. Nang makita si Mulan na tumanggap ng malamig na tugon, lihim na tumawa si Ling-er. Kung nakita niya si Mulan na sumubok ng pabor kay Ching-ye noong nakaraan, tiyak na lihim siyang malungkot sa kanyang puso. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang Mulan Dage na sinasamba niya noon ay hindi na makapagbibigay sa kanya ng katulad na pakiramdam tulad ng dati. Sa halip,
Paminsan-minsan, kapag hinayaan niyang tumakbo ang kanyang imahinasyon, ang itim na figure ng isang binata ay lilito ng walang dahilan. Isang binata na may bitbit na malaking itim na ruler sa kanyang likod. Sinasabi ng mga bulong-bulungan na siya talaga ang pumatay kay Moshi ng Wolfhead Mercenary Company, isang malakas na dawzi na kahit si Uncle Fele ay mahihirapan. Napakasinungaling, na talagang sabihin na siya ay 2-star dawzi lang. Habang hawak ng maliit niyang kamay ang kamay ni Qingye, na nasa kanyang tabi, naalala ni Ling Er ang mainit na balita na kumalat sa buong bayan ng Qingshan. Isang hindi kilalang pakiramdam ang lumitaw sa puso ng dalaga. Bloody Battle Mercenary Company, nasa formation na. Tutulungan namin ang company leader na pigilan ang Ice-type Rank 2 Magic Beast. Nang mawala si Ling Er sa kanyang panaginip, mabilis na naayos ni Kagang ang mga mersenaryo. Ikinaway niya ang kanyang kamay at mahigit 10 mersenaryo ang agad na sumugod na may mahusay na koordinasyon at tinungo ang isa sa Rank 2 Magic Beasts na umaatake kay Fele. Palibhasay na papaligiran at naharang ng isang grupo ng mas mahihinang mga mersenaryo, ang medyo malaking-laki na Magic Beast ay agad na nagpakawala ng galit na galit. Ang malalaking matutulis na kuko nito ay marahas na naglaslas, na mabangis na nagpaputok ng nagyayelong puwersa. Ang puwersang ito ay kumatok laban sa mga kalasag na hawak ng mga mersenaryo sa kanilang mga kamay, na bumubuo ng isang manipis na layer ng yelo sa kanila. Ang lamig ng buto ay nagdulot ng mabilis na pag-abandona ng ilang mersenaryo sa mga kalasag na naging mga kalasag ng yelo. Itigil mo ito. Ground-type dawzi sa harap, Fire-type dawzi attack ang weak points nito. Sa pagmamasid sa kumpanya na nahulog sa isang mahirap na posisyon sa unang palitan, nagmamadaling nag-utos si Kagang. Pagkatapos mag-utos ni Kagang, ang uri ng yelo na Magic Beast ay naiinip na humarap sa langit at nagpakawala ng malakas na dagandong. Kaagad, ang isang Snow White layer ng yelo ay mabilis na kumalat mula sa ilalim ng mga binti nito at isang puting gas ang dumaloy sa katawan ng sinumang mersenaryong nakipag-ugnayan sa layer ng yelo. Ang malamig na temperatura ay halos nagyelo ng dugo sa kanilang mga katawan. Ang pormasayon na kinailangan ng maraming pagsisikap upang muling ayusin ay madaling hangin na sa isang mahinang estado sa ilalim ng pag-ataking ito ng rank 2 na Magic Beast. Matapos masira ang pormasayon, ang mga mata ng uri ng yelo na Magic Beast ay namula nang magsimula ito sa kanyang pagpatay. Ang ilang mga mersenaryo na hindi nakaiwas sa oras ay agad na nadurudge nito at nagsuka ng dugo habang sila ay galit na umatras. Pinuno ng kumpanya, hindi na natin ito mapipigilan pa. Nang makita ang malupit na patayan ng rank 2 Magic Beast, pumuti ang mukha ni Kagang habang sinisigawan niya si Fele na nahihirapang makipaglaban sa kabilang rank 2 Magic Beast. Ang malaking espada sa kamay ni Fele ay mabangis na pinilit ang rank 2 Magic Beast na umatras bago siya umatras ng ilang hakbang. Sa ilalim ng tingin ng lahat, bigla niyang inangat ang kanyang ulo, humarap sa isang mataas na puno at sumigaw. Kaibigan, lahat tayo ay naghahanap buhay sa Magic Beast Mountain Range. Kung ito ay maginhawa, sana ay maabot mo ang iyong tulong. Ang Bloody Battle Mercenary Company ay magpapasalamat magpakailanman. Nang makita ang aksyon ni Fele, ang nakapalibot na mga mersenaryo ng Bloody Battle ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Pagkatapos ay inilipat nila ang kanilang tingin sa lugar kung saan nakatingin si Fele. Hindi nagtagal pagkatapos na ipinadala ang boses ni Fele, isang tugon ang dumating mula sa masukal na kakahuyan. Maaari kitang tulungang patayin ang rank 2 na Ice-type Magic Beast. Ngunit kung mayroong isang monster core sa katawan nito, ito ay pag-aari mo. Nang marinig ito, nabigla si Fele nang tumawag siya ng walang pag-aalinlangan. Hihihi, prank ka talaga ang company leader. Noong nakaraan, tinulungan ako ng ilang miyembro ng company mo. Ngayon, babayaran ko ang pabor. Kasunod ng mahinang tawa, ang mga dahon sa kagubatan ay umindayog. Isang itim na anino ang mabilis na bumagsak na parang agila. Ding! Kinagat ni Qingye ang kanyang mga pilak na ngipin habang nakikipagsagupaan siya sa Ice-type Magic Beast na sumusunod sa kanila. Ang napakalaking lakas ay agad na naging sanhi ng kanyang magandang mukha na pumuti habang siya ay nagmamadaling umatras. Matapos itulak pabalik si Qingye,
ang Magic Beast ay nagpakawala ng isang nagbabantang malakas na dagandong at muli ay marahas na sumugod. Habang binabalak ni Chingye na muling magtaya ng kanyang buhay at makipag-away sa hayop, isang itim na anino ang biglang bumaril mula sa himpapawid at bumagsak ng husto sa lupa. Isang marahas na tunog ang umalangaw-ngaw, na nagkalat ng alikabok sa buong lugar. Habang dahan-daang humihina ang alikabok, lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ang isang payat na binata na may dalang kakaibang mukhang malaking kulay itim na ruler sa kanyang likod. Xiaoyan. Napabuntong hininga si Kagang. Gamit ang natatanging malaking pinuno bilang simbolo, si Xiaoyan ay nakikilala kahit saan. Hahaha. Uncle Kagang, sana naging maayos ka na. Dahan-daang ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay unang dumaan kay Chingye sa kanyang likuran at saka ngumiti kay Kagang sa kanyang tabi. Sige, magre-reminisce tayo mamaya. Una, kailangan nating alisin ang halimaw na ito. Kumaway si Xiaoyan kay Kagang na ang mukha ay puno ng walang pidyaw na saya. Paglingon niya, hinarap niya ang malaking ranggo ng dalawang Magic Beast sa harap niya at nagpakawala ng isang hindi sinasadyang ngiti. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa at saka itinadyakan sa lupa. Kasunod ng isang pagsabog, ang katawan ni Xiaoyan ay naging isang itim na anino at lumitaw sa kaliwang bahagi ng Magic Beast na parang kidlat. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang hilt ng ruler at bigla itong iginuhit. Ang Heavy Zuan ruler ay umalis sa kanyang likuran at nagdala ng matinding presyon ng hangin habang ito ay malakas na bumagsak sa tuktok ng ulo ng Magic Beast. Agad, itinapon ng malaking puwersa ang malaking katawan ng Magic Beast. Binasag nito ang ilang puno bago huminto. Bravo! Si Fei Lei na ang mga mata ay nakatingin, nakita ang nakakatakot na galaw ni Xiaoyan at hindi niya maiwasang purihin siya. Nakatayo sa likod ni Xiaoyan, hindi sinasadyang tinakpan ni Chingye ang kanyang mamasa-masang pulang maliit na bibig gamit ang kanyang kamay nang makita niyang kinatok ni Xiaoyan ang rank 2 na Magic Beast ng mahigit 10 metro ang layo, katulad ng kung paano tatama ang isang rubber ball. Puno ng gulat ang mukha niya. Mahirap isipin na ang payat na binata na ito ay talagang nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang lakas. Talagang hindi mahuhusgahan ang isang tao sa kanyang hitsura. Sa hindi kalayuan, ang mga tingin ni Ling Er ay ganap na nakatutok kay Xiaoyan mula pa noong kanyang hitsura. Nang makita ang kanyang hindi kapanipaniwalang lakas, isang kakaibang kislap ang agad na sumilay sa kanyang kaakit-akit na mga mata. Umuungol. Sa di kalayuan, muling bumangon ang Ice Magic Beast na pinalipad. Ang kahihiyan sa pagpapalipad ay naging dahilan ng pagngangal nito sa galit. Sa buong katawan nito, isang nagyayelong hangin ang nagsimulang bumalot dito. Ibinuka nito ang malaking bibig at 10 matutulis na yelo ang bumaril patungo kay Xiaoyan. Nang makita ang mga icicle na bumaril patungo sa kanya, sinaksak ni Xiaoyan ang Heavy Zuan ruler sa kanyang harapan. Kasunod ng maraming kalabog na tunog, nagawa nitong ganap na harangan ang alon ng mga yelo. Mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang Heavy Zuan ruler habang sinusulyapan niya ang katawan ng ruler kung saan nabubuo ang isang layer ng yelo. Napangiti siya ng mahina at unti-unting bumangon sa palad niya ang kulay purple na apoy. Bahagya niyang pinunasan ang ibabaw ng ruler at natunaw ang lahat ng manipis na yelo dito. Umuungol. Nang makitang walang silbi ang pag-atake ng icicle, muling humarap sa langit ang Magic Beast at umungol ng galit. Umayos ang lahat ng buhok nito habang may nagyayelong puting singaw na pumapalibot sa buong katawan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ambon ay tumigas sa isang layer ng Snow White Ice Armor. Tinakpan ng Ice Armor ang kabuuan ng Magic Beast, na nagbibigay dito ng hitsura ng isang ice carving sa ilalim ng sikat ng araw. Matapos matakpan ng Ice Armor, pinalawak ng Magic Beast ang 4 na paa nito at sumugod kay Xiaoyan na parang tangke. Dahan-daang pinipigilan ni Xiaoyan ang kanyang hininga habang itinaas ang kanyang mata upang panoorin ang Magic Beast na umaarangkada ng may sumasabog na puwersa. Binitawan ng kanyang mga kamay ang mabigat na ruler at humigpit ang pagkakahawak. Isang kulay lila na apoy ang bumangon mula rito at sumakop sa kalahati ng kanyang braso. Matapos ibaba ang kanyang ulo at sumulyap sa umaakyat na apoy sa kanyang kamay, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang Magic Beast na papalapit. Sa sandaling ito,
Ang isang bug zone ng malamig na hangin, na dulot ng baluti ng yelo sa katawan ng hayop, ay nagdulot ng malaking halaga ng presyon habang ito ay umaarangkada patungo kay Xiaoyan. Sa pagpapakawala ng kanyang hininga, si Xiaoyan ay tumapak ng husto sa lupa at ang kanyang katawan ay bumaril na parang isang palaso na binitawan mula sa isang busog. Sa gulat na tingin ng lahat, pinili niyang salubungin ang Magic Beast. Ang lalaking ito. Nababaliw ba siya? Nang makita ang kilos ni Xiaoyan, lahat ng naroroon ay bamulong sa gulat. Octane Blast. Nang malapit nang magbanggaan ang dalawang panig, mahinang tumawag si Xiaoyan sa kanyang puso. Ang kamao na natatakpan ng Purple Flame ay biglang naglabas ng isang matalim na pagsabog na tunog. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala ito ng nakakatakot na puwersa at marahas na hinampas ang ulo ng Magic Beast. Halos kaagad pagkatapos nilang makipag-ugnayan, ang Ice Armor sa Magic Beast ay natunaw ng Purple Flame ni Xiaoyan, na nagbigay daan sa isang malaking butas na tumambad sa ulo ng Magic Beast sa loob. Bang! Sinamahan ng Purple Flame, ang kamao ay nabasag ng husto sa ulo ng Magic Beast. Makalipas ang maikling katahimikan, hiniram ng kamao ni Xiaoyan ang init mula sa Purple Flame at kasabay ng isang mahinang tunog, ay lumikha ng isang butas sa ulo ng Magic Beast. Isang nakapanlulumong ingay ang umalangaw-ngaw sa malawak na kagubatan. Ang kalahati ng braso ni Xiaoyan ay tila pumasok sa ulo ng Magic Beast at dumaloy ang sariwang dugo sa kanyang braso habang tumutulo ito pababa, sa wakas ay dumaong sa medyo tahimik na kagubatan upang gumawa ng kakaibang malambot na tunog. Walang pakialam na pinagmamasdan ang Magic Beast, na ang dagwang pulang mata ay nakadilat pa, si Xiaoyan ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Dahan-dahan niyang binawi ang braso, kumuha ng tela at pinunasan ang dugo sa kamay. Sa pag-alis ng kamay ni Xiaoyan, ang rank 2 na Magic Beast na nagpilit sa 10 ng mga miyembro ng Bloody Battle Mercenary Company na tumakas sa lahat ng direksyon, sa wakas ay nahulog sa lupa sa ilalim ng natulala na tingin ng lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 157. Pagkuha ng Monster Core. Habang pinagmamasdan niya ang nahulog na Magic Beast sa tabi niya, itinapon ni Xiaoyan ang tela sa kanyang kamay na puno ng dugo. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang punyal. Pag-squat down, pinutol niya ang ulo ng Magic Beast habang hindi pinapansin ang lahat at dahan-dahang nagsimulang maghanap sa loob nito. Pagkaraan ng ilang hiwa pa, nagsimulang magkadikit ang mga kilay ni Xiaoyan at walang magawa siyang umiling. Pinunasan niya ang dugo sa punyal at itinago iyon. Sa wakas, tumayo siya at nagkibit-balikat sa mga nakamasid sa kanya. Mukhang malas ako. Wala lang. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, unti-unting nakabangon ang lahat mula sa kanilang pagkagulat. Nakatitig sa walang laman na mga kamay ni Xiaoyan, napailing na lamang si Kagang nang may panghihinayang. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sumigaw. Lahat, tulungan muna natin ang company leader na tapusin ang isa pang Magic Beast. Nang marinig ang sigaw ni Kagang, ang lahat ng miyembro ng Bloody Battle Mercenary Company ay mabilis na hinawakan ang sandata sa kanilang mga kamay at nagsimulang mag-swarmang patungo sa larangan ng digmaan ni Fei Lei at nagsimulang salakayin ang Magic Beast bilang isang grupo sa ilalim ng utos ni Fei Lei. Dala ang mabigat na pinuno, napasando si Xiaoyan sa isang puno ng kahoy. Ngumunguya siya ng damo sa kanyang bibig at ibinaba ang kanyang ulo para makita ang mga gasgas sa kanyang kamao. Puno ng excitement ang mga mata niya. Bagamat nagawa lang niyang talunin ang rank 2 Magic Beast sa isang suntok dahil sa kanyang elemental na kalamangan, ang lakas ng Purple Flame ay higit na lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Kung nangyari ito sa ibang pagkakataon, maaari lang niyang masaktan ang isang rank 2 na Magic Beast pagkatapos niyang gamitin ang Octane Blast. Imposible pa rin itong patayin. Ipinadaos-dos ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa ibabaw ng storage ring at kinuha ang isang energy recovery pill. Inihagis niya iyon sa kanyang bibig nang walang nakapansin at napalunok na may bahagyang panginginig ng kanyang lalamunan. Kung hindi pa rin mag-evolve ang masungit na paraang chi na ito, hindi ko na kayang ubusin ang energy recovery pills. Walang magawang bulong ni Xiaoyan habang naramdaman niyang unti-unting binabawi ng kanyang katawan ang Dao Chi nito. Habang ang bored na si Xiaoyan ay nakasandal sa puno ng puno,
dalawang magagandang anino ang dahan-daang tumungo sa kanya mula sa di kalayuan. Hey, Xiaoyan, okay ka lang ba? Ang kaibig-ibig at malinaw na boses ng isang binibini ang naging dahilan upang tamad na iangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Maingat niyang sinulyapan si Ling Er bago ito itinoon sa ibang babae na may parang demonyo saglit. Sa wakas, tinatamad niyang binawi ang tingin. Nang harapin ang binibini na ito na nagbigay sa kanya ng impresyon ng pagiging masungit, walang gaanong intensyon si Xiaoyan na bigyan siya ng anumang pansin. Kaya't sinabi niya sa isang walang malasakit na boses. Okay lang ako. Dahil hindi pinapansin ni Xiaoyan, medyo namula ang mukha ni Ling Er. Ibinuka niya ang kanyang mamasa-masa at maliit na pulang bibig, tila gusto niyang magsalita ngunit hindi niya magawa. Siya ay hindi makahanap ng anumang mga salita upang mapagan ang kapaligiran. Mukhang alam niya kung anong impresyon ang iniwan niya sa kanya. Dumudugo ang palad mo. Kailangan mo bang bendahan? Nang makita ang madilim na kapaligiran, ang babaeng may malademonyong figure ay walang magawang ibuka ang kanyang bibig para magsalita. Agad, ang malamig at malutong na boses ay tumunog sa tabi ng tainga ni Xiaoyan. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang tingin at pinagmasdan ang babaeng ito na may magandang hitsura. Inalis niya ang tingin sa katawan nito at bahagyang umiling. Sa katulad na walang magawang boses, sinabi niya. Hindi na kailangan. Okay lang ako. Ang katulad na walang malasakit na paraan na ipinakita ni Xiaoyan na katulad ng ginawa niya noon ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Chengye. Hindi sa siya ay walang kabuluhan ngunit sa kanyang nakamamanghang hitsura, bihira siyang makatanggap ng ganoong pagtrato. Gayunpaman, siya rin ay isang mapagmataas na tao. Nang makita niyang umiling si Xiaoyan, tumatanggi, hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Kaya naman, muling bumalik sa nakakadepress na estado ang atmosphere sa pagitan nilang tatlo. Saglit na nagpatuloy ang madilim na kapaligiran bago ito tuluyang naputol ng pagdiriwang na sigaw mula sa loob ng kagubatan. Inangat ng tatlo ang kanilang mga ulo at nalaman na ang Magic Beast na orihinal na nakikipaglaban kay Fei Lei ay sa wakas ay natalo ng pinagsamang lakas ng lahat. Hindi nakapagtataka sobrang nasasabik sila. Iniwan ang bangkay ng Magic Beast sa tabi, inutusan ni Fei Lei ang ilang mersenaryo na hanapin ang Monster Core at inakay si Kagang at ang iba pa, na sabay na tumatawa, patungo kay Xiaoyan. Ang walang pidgel na halakhak ay nagpasindek sa mga ibon mula sa kagubatan. Hahaha. Kapatid na Xiaoyan, narinig ko na ang tungkol sa iyo, ngunit hindi ako naswerteng makita ka ng personal. Maraming salamat sa araw na ito. Nakangiting tumango si Xiaoyan. Binati niya muna si Kagang bago ngumiti sa matipunong middle-aged na lalaki na mukhang prangka. Paano ako magkakaroon ng magandang reputasyon sa bayan ng Qingshan? Hahaha. Sa kabila ng napakabata mo, nagawa mong patayin ang tusong moshi na iyon gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang iyong reputasyon ay malayo sa pagiging mababa. At least, walang sino man sa Bloody Battle Mercenary Company ko ang may kukumpara sa iyo. Pinalaki ni Fei Lei si Xiaoyan at hindi napigil ang mapabuntong hininga habang umiiling. Matapos makitang lumaban si Xiaoyan ngayon, mukhang totoo ang chismis na pinatay niya si Moshi. Hindi niya maisip kung paano nagsanay ang taong ito. Paano siya magiging napakalakas sa kabila ng pagiging mas bata sa 20 taong gulang. Nakangiting walang ingat, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa langit habang walang magawang sinabi. I'm sorry. Walang rank 2 Ice-type Monster Core sa katawan ng Magic Beast na iyon. Sa makatuwid, kailangan kong ipagpatuloy ang paghahanap at hindi ko na kayo makakatsyat lahat. Habang nagsasalita siya, pinalitan ni Xiaoyan ang Heavy Zuan ruler na nasa kanyang kamay sa kanyang likod habang naghahanda siyang muling pumasok sa kagubatan upang maghanap ng target. Ikinalulungkot ko talaga na wala kang napala sa iyong pagsisikap. Kung hindi mo iniisip, bakit hindi mo kunin ang Monster Core ng isa pang Magic Beast? Ito ay isang uri ng lupa. Kinawayan ni Fei Lei ang kanyang kamay at humingi ng tawad. Kalimutan mo na, kailangan ko lang ng Ice-type rank 2 na Magic Core. Maaari mong panatilihin ang bagay na iyon. Kumakaway ang kanyang kamay na may ngiti, tumalikod si Xiaoyan at tinungo ang loob ng masukal na kagubatan. Maghintay.
Isang malamig na matamis na boses ng isang babae ang biglang tumunog mula sa kanyang likuran, dahilan upang mapahinto ni Xiaoyan ang kanyang mga yapak at may pagdududa na lumingon upang harapin si Qingye. Mayroon ka bang malaking pangangailangan para sa isang rank 2 Ice-type Magic Core? Tanong ni Qingye na bahagyang nakatayo ang kanyang mga kilay. Oo, kailangan ko ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Qingye bago inabot ang kanyang kamay at unti-unting kinuha ang pendant mula sa kanyang mahabang leeg. Ang isang dulo ng pendant ay nakatago sa loob ng masikip na damit ni Qingye at habang marahang hinihila nito, ang pendant ay nahugot ng buo. Sa dulo ng pendant ay nakasabit ang isang bilog na puting ice pearl. Ito ay isang monster core mula sa isang ranggo ng dalawang magic beast Icy Snow Snail. Dahil nakatulong ka sa aming Bloody Battle Mercenary Company ng isang beses, ituring ito bilang isang reward. Hinawakan ni Qingye ang magandang kulay puting magic core, na tila ayaw makipaghiwalay dito. Pagkatapos ay inihagis niya ito kay Xiaoyan at dahil sa instinct, inabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at sinalo ang kulay gatas na monster core. Parehong mainit at malamig ang bahagi ng kamay niya na nakahawak dito. Bukod dito, ang palawit ay may natitirang bango sa katawan, marahil ay resulta ng nanatili sa balat ng isang babae sa mahabang panahon. Qingye. Nang makita ang aksyon ni Qingye, hindi napigilan ni Fei Lei na sumigaw. Pagkatapos mag-isip-isip, wala lang siyang magawa. Dahil payag ka, gawin mo ang gusto mo. Pero ito ang iyong personal na gamit. Kapag bumalik tayo, hahanap ako ng makakabayad sa iyo. Total, ito ang mga patakaran ng kumpanya. Hindi na kailangan. Kung hindi siya nakialam at tumulong, wala man lang kalahati ng mga miyembro natin dito. Nakangiting sabi ni Qingye habang umiiling. Ito ay talagang isang ranggo ng dalawang uri ng yelo na monster core. Matapos maramdaman ang enerhiya ng monster core sa kanyang kamay, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan. Tahimik niyang pinanatili ang kaibuturan ng halimaw at iniangat ang kanyang ulo para matano ang katanji tanging at magandang mukha ni Qingye. Ngumiti siya at sinabing, "Maraming salamat. Ngunit ito ay sa iyo at hindi ko dapat hayaang mawala ka." Paano kung? Matapos mag-isip ng saglit na nakasimangot, binaliktad ni Xiaoyan ang kanyang kamay at isang bote ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inihagis niya ito kay Qingye at sinabing may matingkad na ngiti. Mayroong 5 energy recovery pills doon na makakatulong sa iyong mabilis na mabawi ang iyong Dao Qi sa mga oras ng panganib. Kung ihahambing natin ang mga presyo, hindi ito dapat matalo sa iyong ranggo ng dalawang monster core. Isaalang-alang ito na isang patas na kalakalan. Si Qingye ay orihinal na walang balak na tumanggap ng anuman mula sa kabilang partido ngunit nang ang mga salitang energy recovery pill ay pumasok sa kanyang tainga, ang kanyang magandang mukha ay naging blanko. Mabilis niyang inabot ang kanyang kamay at maingat na sinalo ang bote ng jade. Nang buksan niya ito, napuno ng pagtataka ang mukha niya. Ito ay isang tabletang panggamot. Nang marinig ito, naantig din si Fei Lei at ang iba pang nakapaligid sa kanya. Sa ganitong uri ng lugar, bihira silang makakita ng medicinal pill na nagmula sa isang alchemist. Kaya naman, nang makita nilang kayang uminom ng 5 energy recovery pills si Xiaoyan, nagulat silang lahat. Mukhang may kahangahangang background ang binatang ito. Nang makita ang ganitong estilo ng paggastos ng pera, lumilitaw na siya ay isang young master na umalis sa bahay upang lumabas at magkaroon ng karanasan. Ang mushi ay talagang malas. Nang makita ang bote ng jade sa kamay ni Qingye, hindi napigilan ni Fei Lei na tahimik na sabihin sa kanyang puso. Sa lahat, maraming salamat. May mga urgent pa akong bagay kaya hindi na ako makakatagal pa. Paalam. Gamit ang monster core sa kanyang kamay, si Xiaoyan ay sabik na bumalik at pinuhin ang 2 medicinal pill na kailangan niya para masubak niya ang purple flame. Agad niyang hinarap si Fei Lei at pinagsalikop ang kanyang mga kamay bago tumapak sa lupa at mabilis na bumaril sa masukal na kagubatan. Unti-unti siyang nawala sa paningin ng lahat. Pinagmamasdan si Xiaoyan na unti-unting nawawala sa masukal at madilim na kagubatan, hindi napigilan ni Fei Lei na mapabuntong hininga. Mapait siyang tumawa.
Gusto ko sanang hilingin kay Xiaoyan na sumali sa aming Bloody Battle Mercenary Company ngunit nakita ko ang kanyang mapagbigay na pangangalakal, wala akong mukha para ibuka ang aking bibig. Tara na, itigil ang pag-iisip ng mga kalokohang kaisipan. Sa kanyang talento, hindi siya mananatili sa aming maliit na mercenary company. Kung tama ang hula ko, malamang na pumunta siya sa Magic Beast Mountain Range para mag-training. Sa kanyang talento sa pagsasanay at pagkalkula ng isip, ang malawak na mundo ay ang yugto kung saan maipapakita niya ang kanyang talento. Para sa atin, dapat ay tumutok na lang tayo sa pagiging hindi gaanong mahalagang oras. Bayan, maaaring siya ay naging isang dadoshi o dowling. Iningatan ni Chingye ang bote ng jade, tumalikod at sinabi sa mahinang boses. Hahaha. Totoo naman. Umiling si Fei Lei sa paraang tila kinukutya ang sarili. Ikinaway niya ang kanyang kamay at pinangunahan ang lahat sa malakas na pag-awit ng matagumpay na pagbabalik habang dinadala nila ang bangkay ng dalawang Magic Beast pabalik sa bayan ng Qingshan. Bagamat hindi nila taglay ang talentong taglay ni Xiaoyan, sila bilang maliliit na langaw, ay nagkaroon din ng kanilang komportableng buhay. Matapos makapasok sa masukal na kagubatan at nagmamadaling tumakbo ng ilang oras, sa wakas ay huminto si Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang kanyang likod at unti-unting bumukas ang purple cloud wings. Ang Daochi sa kanyang katawan ay umikot ng ilang beses bago tuluyang bumuhos sa pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Kaagad, dahan-daang lumutang ang katawan ni Xiaoyan. Ang pares ng mga pakpak ay muling pumutok at ang kanyang katawan ay kumawala sa mga hangganan ng kagubatan at lumipad sa asol na kalangitan. Saglit siyang naghanap ng kanyang mga bearings bago niya pinalawak ang kanyang mga pakpak at nagmamadaling lumipad patungo sa direksyon ng maliit na lambak. Sa paglalakbay, uminom si Xiaoyan ng 3 energy recovery pills bago niya unti-unting natagpuan ang maliit na lambak na natatakpan ng makapal na ulap. Inihanda niya ang kanyang sarili at sinira ang makapal na ulap at lumipad sa maliit na lambak. Nang malapit na siyang mapunta sa lupa, nanginginig ang pares ng mga pakpak at naging mga tato sa balikat ni Xiaoyan. Matapos dumaan sa isang mahirap na labanan, si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nagbuntong hininga nang muli siyang bumalik sa mapayapang lambak na ito. Mabilis siyang humakbang patungo sa straw house sa lambak at natagpuan ang sabik na naghihintay na doktor ng diwata. Nang makita niyang bumalik si Xiaoyan sa isang piraso, ang bigat sa puso ng fairy doctor ay naibsan din. Pagkatapos batiin ang fairy doctor, si Xiaoyan ay nagmamadaling inipon ang lahat ng kinakailangang sangkap na panggamot para sa 2 uri ng table task. Nang matapos, dinala niya ang mga sangkap na panggamot at lumokso sa kuweba sa pader ng bundok, naghahanda na pinuhin ang 2 mahahalagang tabletang panggamot para sa paglunok ng Purple Flame. Battle Through the Heavens. Kabanata 158. Refine Pills. Chi Method Evolution. Nakaupo habang nakakross ang mga paa sa kuweba, kinuha ni Xiaoyan ang medicinal cauldron mula sa loob ng storage ring at malumanay itong inilagay sa harap niya. Pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng kinakailangang sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang Path Protecting Pill at ang Icy Heart Pill sa tabi niya. Matapos niyang suriing mabuti ang lahat, sa wakas ay nagpakawala siya ng nakaka-relax na hininga. Nang makitang si Xiaoyan ay sisimulan na ang apoy upang pinuhin ang mga panggamot na table task, dahan-dahan at walang tigil na lumutang si Yao Lao mula sa ring. Dama pa siya sa isang malaking bato, humalukip-kap at pinanood si Xiaoyan na nagtatrabaho ng nakangiti. Isang beses na sumulyap si Xiaoyan kay Yao Lao bago dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Muli, ang kanyang isip ay naglabas ng 2 formula ng panggamot na ibinigay sa kanya ni Yao Lao at muling sinuri ang dami ng bawat sangkap na kailangan at ang pangkalahatang temperatura ng apoy. Pagkaraang rebisahin ang mga ito ng isang beses, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata habang marahang pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang palad sa labasan ng apoy at ang kanyang isip ay nagsimulang dahan-daang bumaon sa kanyang katawan. Maingat na kinuha ang kulay ube na apoy mula sa gitna ng puyo ng tubig. Ang kulay purple na apoy ay napaliligiran ni Daochi habang ito ay mabilis na dumaan sa kanyang chi paths at palad bago pumasok sa medicinal cauldron. Nang sumugod ang purple flame sa medicinal cauldron, isang mahinang putok ang tumunog.
Ang kulay lila na apoy ay tumaas sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero at nagsimulang mag-apoy. Sa pamamagitan ng salamin sa ibabaw ng medicinal cauldron, nakikita ng mga mata ni Xiaoyan ang random na paglukso ng kulay lila na apoy. Nang dahan-daang tumaas ang malamig na temperatura ng medicinal cauldrons, itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti kay Yao Lao. Ang kanyang ekspresyon ay muling naging seryoso habang ang kanyang espiritual na pagdama ay lumabas sa kanyang katawan, pumasok sa panggamot na kaldero sa pamamagitan ng kanyang kamay at matagumpay na nakontrol ang mailap na purple flame. Pwede ka nang magsimula. Nang makita ang lalong kalmadong purple flame sa medicinal cauldron, tumango si Yao Lao na may ngiti sa kanyang mukha habang tahimik na nagkomento sa kanyang puso. Ang brat na ito ay nagiging pamilyar sa paggamit ng spiritual perception. Talagang nagawa niyang pigilan ang temperatura ng apoy ng napakabilis. Bahagyang tumango ang kanyang ulo, ang kamay ni Xiaoyan ay nakagawian na kumukuha ng isang madilim na berdeng halaman mula sa kanyang tabi. Ang halamang ito ay tinawag na evergreen flower. Ang mainit na enerhiya na nasa loob ng mga dahon ay magiging angkop na protektahan ang kanyang mga chi path. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa evergreen flower sa kanyang kamay. Tumigil sandali ang kanyang kamay bago ito itinapon sa loob ng medicinal cauldron. Nang pumasok ang evergreen flower sa medicinal cauldron, ang umaalon na purple flame ay tumama dito. Sa isang iglap, ito ay madilim na berdeng dahon ay mabilis na naging kayumanggi. Sa yugtong ito, dahan-dahang pinigilan ng spiritual perception ni Xiaoyan ang temperatura ng purple flame nang may kaunting pagsisikap. Ang malabong buto ng apoy ay nagdala ng temperatura na hindi malamig at hindi rin mainit habang unti-unting iniihaw ang evergreen flower na lumulutang dito. Habang nagpapatuloy ang pamamaraang ito ng pag-ihaw, nagsimulang mabuo ang mga patak ng berdeng kulay na likido sa ibabaw ng mga dahon ng evergreen flower. Kasunod ng pagtaas ng dami ng likidong nabuo, mabilis na lumiit ang dahon. Nang ang huling patak ng berdeng kulay na likido mula sa evergreen flower ay sapilitang lumabas, ang katawan ng evergreen flower ay naging itim na suit at lumubog sa ilalim ng medicinal cauldron. Hindi masama. Sa iyong natatanging spiritual perception, kahit na ang ilang tier 2 alchemist ay hindi maihahambing sa iyo. Nang makitang nagtagumpay si Xiaoyan sa kanyang unang hakbang, hindi mapigilan ni Yao Lao na purihin ang nakangiti. Nakangiti, sinenyasan ni Xiaoyan ang kanyang kamay, sinipsip ang berdeng kulay na likido mula sa loob ng medicinal cauldron. Sa wakas, maingat niyang ibinuhos ito sa isang bote ng jade, iniimbak ito habang naghihintay na may sama sa iba pang mga sangkap. Matapos makuha ang energy liquid mula sa evergreen na bulaklak, nipino ni Xiaoyan ang 3 pang iba't ibang kulay na likido at isang maputlang berdeng pulbos na nakuha mula sa pag-ihaw ng dark cloud spirit fruit. Sa pagpino nitong ilang uri ng pulbos na panggamot, sinira ni Xiaoyan ang 12 pambihirang halamang gamot sa kabila ng kanyang natatanging spiritual perception. Ito ay dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na lumikha ng ganitong uri ng medicinal pill at sinusubukang maunawaan ang kinakailangang kontrol ng apoy at dami ng sangkap. Kung ang lambak ay walang malaking supply ng mga sangkap na panggamot, maaaring nahaharap siya sa nakakahiyang sitwasyon ng pagkaubos ng kanyang mga sangkap na panggamot. Nakaupo sa isang bato, tahimik na pinanood ni Yao Lao si Xiaoyan na nagpino ng gamot. Nang mapino ng huli ang lahat ng kinakailangang sangkap na panggamot, tumango siya. Maaaring nasira ni Xiaoyan ang ilang mga sangkap na panggamot sa panahong ito ngunit ang bilang ng mga pagkabigo na ito ay medyo mabuti kung isasaalang-alang na nililinis niya ang mga gamot na ito sa unang pagkakataon. Matapos pinuhin ang lahat ng sangkap, nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Kumuha siya ng energy recovery pill mula sa storage ring, itinapon ito sa kanyang bibig at pinag-cross ang kanyang mga paa nang mabawi niya ang Dao Qi sa kanyang katawan. Sa pagmamasid sa ugali ni Xiaoyan, walang magawang iling ni Yao Lao ang kanyang ulo. Hindi nakakagulat na si Xiaoyan ay nababaliw sa kanyang pagnanais na baguhin ang kanyang Qi method. Pagkatapos lamang magpino ng ilang sandali, ang Dao Qi sa kanyang katawan ay pagod na pagod na. Tier 2 pa lang ang kasalukuyang medicinal pill na dinadalisay niya. Kung pipihin niya ang isang Tier 3 o kahit na Tier 4 na gamot,
maaaring kailanganin ni Xiaoyan na maglagay ng isang dakot ng energy recovery pills sa kanyang bibig upang maiwasang mabaigo dahil sa kanyang Daochi na pagod. Matapos ikres ang kanyang mga paa at gumaling ng mahabang panahon, sa wakas ay iminulat ni Xiaoyao ang kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang walang magawang ekspresyon ni Yao Lao at napangiti lamang siya ng mapait. Pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng iba't ibang pinong sangkap sa tabi niya at pinitik ang kanyang palad. Isang Snow White Monster Core na nagbubuga ng malamig na hangin ang lumitaw sa kanyang kamay. Pinapanood ang Rank 2 Ice-type Monster Core, dahan-daang nagpakawala ng hininga si Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at tumpak na ipinutok ang Monster Core sa Medicinal Cauldron. Kasabay nito, mabilis na dumampi ang palad ni Xiaoyan sa labasan ng apoy ng Medicinal Cauldron. Ginamit niya ang kanyang spiritual perception para biglang ilabas ang pinigilan na temperatura ng Purple Flame. Kaagad, nagsimulang tumaas ang Purple Flame na may umiiyak na tunog at kumalat sa buong loob ng kaldero. Sa loob ng tumataas na Purple Flame, ang Rank 2 Ice-type Monster Core ay nagsimulang maglabas ng nagyayelong malamig na stream habang ginagawa nito ang lahat ng makakaya upang muling labanan ang init, umaasang maiwasang masira. Ang Purple Flame at ang nagyayelong fog ay nagsimulang mailok sa isang pagkapatas sa loob ng Medicinal Cauldron. Ang mga sheet ng puting kulay na fog ay nagsimulang tumagos sa takip ng Medicinal Cauldron at patuloy na kumalat sa buong paligid. Iniangat ni Yao Lao ang kanyang mga mata upang makita ang lalong makapal na puting gas, bahagyang iwinagayway ni Yao Lao ang kanyang manggas. Isang mabangis na puwersa ang nag-alis ng puting gas. Kaagad, bumalik ang kuwebo sa malinaw na kalagayan. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xiaoyan ay walang karangyaan na mapansin ang lahat ng ito. Lahat ng atensyon niya ay napunta sa stalemate sa pagitan ng Purple Flame at ng Ice-type na Monster Core. Ang Purple Flame sa kanya ay patuloy na ibinuhos sa Medicinal Cauldron habang ang Ice-type Monster Core ay ayaw na maunahan. Nagpatuloy ito sa pagpapakawala ng malamig na hangin, nagpupumilit na takasan ang kapalaran na mapahamak. Nagpatuloy ang pagkapatas hanggang sa makalunok si Xiaoyan ng isa pang energy recovery pill. Bagamat ang Ice-type Monster Core ay naglalaman ng malaking halaga ng ice energy, walang reinforcement para sa enerhiya. Kaya naman, sa ilalim ng walang humpay na pag-ihaw ng Purple Flame, sa wakas ay nasira ang malamig na air barrier ng Monster Core. Kasunod ng pagkabasag ng ice air barrier, ang Purple Flame ay naglabas ng nasasabik na rhything sound. Tumalon ito mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan ang Ice-type Monster Core bago sinimulang i-kalsini ito. Habang pinakalsini ito ng apoy sa mahabang panahon, unti-unting lumitaw ang maraming crack lines sa matigas na ibabaw ng Ice-type Monster Core. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malinaw na ingay ang tumunog at ang ibabaw ng Monster Core ay naging abo at lumubog. Nang tumira ang abo sa ilalim ng kaldero, lumitaw ang isang maliit na bola ng snow white paste na parang enerhiya at naanod sa loob ng Medicinal Cauldron. Nang makita niyang lumitaw ang kulay puti na energy paste ball na ito, sa wakas ay lumabas ang saya sa mukha ni Xiaoyan. Matapos gamitin ang Purple Flame para mag-ihaw ng kaunti, sa wakas ay sinipsip niya ito at iniimbak ng maayos sa loob ng bote ng jade. Matapos pinuhin ang enerhiya mula sa loob ng Monster Core, mabilis na kinuha ni Xiaoyan ang ilang pinong sangkap sa kanyang harapan at ibinuhos lahat ng mga ito sa Medicinal Cauldron. Pinalibutan ng Purple Flame ang ilang sangkap sa kaldero at sinimulang kalsini ang mga ito sa napakatindi na paraan. Habang ang matinding apoy ay patuloy na nag-aapoy, ang iba't ibang kulay na sangkap na panggamot ay nagsimulang dahan-daang magsama. Nagsimulang magsanib ang likido at pulbos at dahan-daang umikot sa apoy. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang dahan-dahan at mahinang lumitaw ang isang paunang hugis ng tabletang panggamot sa loob ng kalderong panggamot. Ang ibabaw ng kasalukuyang medicinal pill ay lubhang hindi pantay, sa ibabaw nito, ang ningning ay binubuo ng mga patch ng berde at lila. Nang tingnan ito ng isa, ito ay tila isang kakaibang bagay na natatakpan ng mga gilid, ganap na hindi katulad ng bilog at kinang ng isang ganap na nabuong tabletang panggamot. Nang makita ang paunang gamot na ito, ang mabigat na bigat sa puso ni Xiaoyan ay tuluyang naalis. Sa yugtong ito, nakompleto na niya ang 70% ng proseso ng pagpino.
Ang natitirang hakbang ay i-condense ang pil. Dala ang pinong monster core na enerhiya sa kanyang kamay, itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tinitigan si Yao Lao. Nang makitang tumango siya ng may ngiti, huminga si Xiaoyan at ibinuhos ang monster core na enerhiya sa medicinal cauldron ng walang pag-aalinlangan. Kung paanong ang puting kulay na paste na parang enerhiya ay pumasok sa medicinal cauldron, ito ay kinokontrol ni Xiaoyan upang takpan ang inisyal na medicinal pill. Pagkatapos nito, ang halo ng tableta at enerhiya ay nagsimulang mabagal na iikot. Kasabay nito, ang spiritual perception ni Xiaoyan ay nagmamadaling pinigilan ang temperatura ng purple flame, na naglalaman nito sa punto kung saan hindi ito masyadong banayad o masyadong mainit habang unti-unti nitong iniihaw ang medicinal pill na natatakpan ng enerhiya mula sa monster core. Ang huling hakbang ng pag-condensate ng tableta ay tumagal ng halos kalahating oras. Ang enerhiya mula sa monster core ay inihaw sa medicinal pill ng dahan-dahan sa pamamagitan ng apoy. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Xiaoyan ang kanyang spiritual perception na ginagamit niya upang sugpuin ang purple flame. Kaagad, ang purple flame ay biglang bumuhos at nagdulot ng matinding temperatura habang napapalibutan nito ang medicinal pill sa isang iglap. Ang purple flame ay pinigilan muli sa lalong madaling panahon pagkatapos itong bigyan ng ganap na kalayaan at mabilis na ibinalik sa pinakamababang temperatura nito. Habang dahan-daang umatras ang purple flame, lumitaw ang isang jade white round pill sa nakakaakit na paraan sa loob ng medicinal cauldron. Nakikita ang jade white medicinal pill na ito. Hindi sinasadyang ibinoka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ngumisi. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at sinipsip ito mula sa kalderong panggamot. Kasunod nito, mabilis siyang naglabas ng bote ng jade sa kanyang tabi at inilagay ang tableta sa loob nito. Inalis ng kamay ni Xiaoyan ang medicinal cauldron at ang purple flame sa loob nito ay mabilis na nawala. Ilang sandali pa, tumahimik ang mainit na kalderong panggamot. Inalog-alog ang medicinal pill sa loob ng bote, malumanay na langhap ni Xiaoyan ang halimuyak na inilabas mula sa bibig ng bote. Hindi maiwasang matuwa ang mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natawa siya kay Yao Lao sa tabi niya. Ang Path Protection Pill ay isang tagumpay. Oo, hindi masama. Bagamat may mga maliliit na pagkakamali sa proseso, ang iyong pagganap ay medyo maganda. Pinuri ni Yao Lao si Xiaoyan sabay tango. Sinulyapan niya ang medicinal ingredients para sa Icy Heart Pill, sa sahig at ngumiti. Magpahinga ka muna saglit. Susunod, kailangan mong pinuhin ang Icy Heart Pill. Sa tagumpay na iyon, naniniwala akong mas kaunting mga sangkap ng gamot ang masisira mo sa pagkakataong ito. Tumango si Xiaoyan, maingat na inalis ang Path Protecting Pill. Muli, kumuha siya ng isa pang Energy Recovery Pill at nilunok ito. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay na gumaling ang Dao Qi sa kanyang katawan. Makalipas ang kalahating oras, dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Sa wakas ay naka-recover na siya sa kanyang peak condition. Nang makita ang medicinal cauldron sa kanyang harapan, huminga siya ng malalim at iniabot ang kanyang kamay. Muli siyang nagsimulang magpino ng isang tableta. Ang mga bagay ay nangyari ayon sa sinabi ni Yao Lao, sa naunang tagumpay mula sa pagpino sa Path Protecting Pill, ang proseso ng pagpino para sa Icy Heart Pill ay naging mas maayos. Maliban sa choppiness na nagmumula sa iba't ibang intensity ng apoy para sa iba't ibang sangkap na panggamot, ang natitirang mga hakbang ay sobrang natural at hindi pinilit. Ang proseso ng pagpino ay nasiyahan kahit na ang napakapiling Yao Lao. Mula dito, makikita kung gaano kahusay ang pagganap ni Xiaoyan. 2 oras pagkatapos ng pagsisimula ng proseso ng pagpino. Sa sandaling iyon, bahagyang pagod ang mukha ni Xiaoyan. Gayunpaman, nagkaroon ng mas malaking pakiramdam ng kaguluhan at kagalakan. Ito ay dahil sa 2 bote ng jade na mahigpit niyang hawak sa kanyang mga kamay. Nakapaloob sa loob ng mga transparent na bote ng jade na ito ay puti at berdeng bilog na may kantab na mga table task na malikot na lumiligid. Nang makita ang pagod na ekspresyon ni Xiaoyan, sumulyap si Yao Lao sa madilim na langit sa labas at ngumiti. Ang oras na ginugugol para sa pagpino ng mga table task ay humigit kumulang sa inaasahan ko. Dahil sa malakas na sikat ng araw sa araw,
ang purple flame ay tumaas ang lakas. Kung lulunukin mo ang purple flame sa mga oras na iyon, ito ay madaragdagan ang kahirapan sa paggawa nito. Kaya, ngayon ay ang pinakaangkop na oras upang lunukan. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang mga templo at ngumiti. Siyempre, medyo pagod lang ako, hindi dapat maging problema ang pagpupuyat para sa buong gabi. Hihihi. Mabuti naman. Nakangiting tumango si Yao Lao. Binibigkas ang kanyang iniisip, tinanong niya. Ilang energy recovery pills ang dala mo? 18. Sinuri ng daliri ni Xiaoyan ang singsing bago sumagot. Sapat na iyon. Matapos magsimula ang proseso ng paglunok mamaya, dapat mong agad na ubusin ang isa sa tuwing nararamdaman mong kulang ang iyong Daoqi. Hindi magiging masaya kung bigla mong makitang pagod ang iyong Daoqi anumang oras. Seryosong sabi ni Yao Lao. Oo, malakas na tumango si Xiaoyan. Natural, hindi siya nang ahas na magpakatanga sa kanyang buhay. Sige, makikita na natin ang resulta. Sa totoo lang, interesado rin akong makita kung gaano kalaki ang flame mantra na maaaring mag-evolve sa purple flame na ito. Nagpakawala ng hininga si Yao Lao habang sinabi niya sa paraang nagmumungkahi na inaabangan niya ang resulta. Sa anumang kaso, hindi ito maaaring direktang tumalon sa Zuan class. Tungkol dito, naiintindihan pa rin ni Xiaoyan ang kanyang mga limitasyon. Bagamat maganda ang lakas ng purple flame, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nito at ng heavenly flame. Natural, alam kong imposibleng maabot ang Zuan class. Ang pagtalon sa pagitan ng bawat klase para sa Chi method ay parang distansya sa pagitan ng lupa at langit. Ang purple flame ay maaaring mag-evolve ng mantra sa ibang level sa loob ng parehong klase ngunit kung gusto nitong i-evolve ito sa ibang klase. Mahirap. Inilibot ni Yao Lao ang kanyang mga mata at napangiti ng may ngiti. Mapait na tumawa si Xiaoyan ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Naka-cross-legged siya at nakapikit. Matapos niyang palalimin ang kanyang diwa at tahimik na umupo saglit, biglang bumukas ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang itim na mga mata, isang makinang na liwanag ang dumaan. Nang mawala ang maningning na liwanag sa kanyang mga mata, iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at hinarap si Yao Lao. Oo, magsimula. Oras na. Nang mapansin si Xiaoyan na nakatingin, ngumiti si Yao Lao at marahang tumango. Tinanggaw-tango ng malakas ang kanyang ulo, ang tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa 2 bote ng jade sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumaon ang kanyang isip sa kanyang katawan. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, ang puyo ng tubig sa kanyang ibabang tiyan ay biglang nagsimulang umikot sa napakabilis. Kasunod ng tumaas na bilis ng pag-ikot nito, ang mga kumpol ng purple flame sa vortex ay itinapon palabas. Ang purple flame na itinapon ay tila naguguluhan. Bakit bigla itong hinabol ng partner na katrabaho nito ilang araw bago ito? Ang purple flame na itinapon sa labas ay dahan-dahang nagtipon ng lahat ng purple flame na itinapon sa vortex, sa wakas ay bumubuo ng isang matinding bola ng purple flame. Kung paanong ang purple flame ay nagtangkang sumingit sa vortex nang hindi nag-iisip, ang umuusbong na maputlang dilaw na Daoqi sa loob ng vortex ay bumulwak palabas mula sa vortex at sumaklaw sa purple flame sa loob nito. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Xiaoyan, hinailan ng nakapalibot na maputlang dilaw na Daoqi ang purple flame at nagsimulang gumalaw sa mga nakapirming chi path na dinidikta ng flame mantra. Nang palibutan ng Daoqi ang purple flame, nakaramdam ng panganib ang huli. Kaagad, nagsimula itong galit na subukang bumaril sa nakapalibot na enerhiya ng Daoqi. Sa bawat pagtama nila, masusunog nila ang malaking halaga ng enerhiya ng Daoqi sa wala. Gayunpaman, ang walang tigil na supply ng Daoqi mula sa puyo ng tubig ay patuloy na inilalabas. Hindi alintana kung paano nasunog ang purple flame, hindi ito nakaligtas sa pagkakakulong ng Daoqi. Nang palibutan ng Daoqi ni Xiaoyan ang purple flame, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol dito. Gayunpaman, hindi ito nag-abala sa kanya. Itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa Daoqi, hinihila ang purple flame upang maging isang mahaba at manipis na apoy bago ito mabilis na ilipat sa mga chi pathway para sa pagsasanay ng flame mantra.
Kung paanong ang purple flame na nasasakupan ni Dao Qi ay pumasok sa chi paths na paunang natukoy, ang katawan ni Xiaoyan ay nanginginig ng husto. Maraming maliliit na patak ng malamig na pawis ang patuloy na lumalabas sa kanyang noo. Tulad ng tumutulo na tubig, dumaloy ito sa mukha ni Xiaoyan at bumagsak sa bundok na bato sa isang ingay ng pagtapik. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Ang mga chi path sa kanyang katawan ay naglabas ng kibot na parang matinding sakit na halos naging sanhi ng pagniwi ng kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na kahit na si Dao Qi ang paunang proteksyon, ang sakit na dulot ng purple flame ay magiging ganito katindi. Ubusin ang path protecting pill. Nang si Xiaoyan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtitiis, ang malambot na utos ni Yao Lao ay biglang tumunog sa kanyang mga tainga. Nang marinig ang utos, hindi nag-atubili ang kamay ni Xiaoyan habang hinahawakan niya ang isang maliit na bote ng jade sa kanyang harapan, ibinuhos ang jade white pill at itinapon ito sa kanyang bibig. Sa sandaling ang path protecting pill ay pumasok sa kanyang bibig, nagsimula itong mag-transform sa isang mainit at makinis na agos. Mabilis itong gamulong sa kanyang lalamunan at pumasok sa kanyang katawan. Sa wakas, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Xiaoyan, mabilis nitong tinakpan ang lahat ng ugat na dapat madaanan ng apoy kapag gumagamit ng flame mantra na may isang layer ng malabong puting kulay na lamad ng enerhiya. Bagamat ang layer na ito ng puting kulay na lamad ng enerhiya ay napakanipis, ang epekto na dala nito ay lubhang kapansin-pansin. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lunukan ang path protecting pill, unti-unting nag-relax ang tensed muscles ni Xiaoyan. Unti-unti na ring nagiging normal ang pangit niyang mukha. Nagkaroon pa rin ng ilang paminsan-minsang nakakapangit na sakit na ibinubuga mula sa kanyang chi paths, ngunit ito ay ganap na nasa loob ng mga parameter na kaya niyang tiisin. Ang unti-unting pagginhawa mula sa matinding sakit ay nagdulot ng pagbuntong hininga ni Xiaoyan sa kanyang puso. Hindi niya maisip kung ang mga chi paths sa kanyang katawan ay magpapatuloy na sumipsip at maglaman ng Dao Qi kung wala siyang tulong mula sa path protecting pill. Maaaring pagkatapos na ang purple flame ay ganap na dumaan sa kanyang chi paths, siya ay magiging isang tunay na paylay. Talagang totoo na ang pagkakaroon ng matanda sa bahay ay parang pagkakaroon ng kayamanan. Masayang bamulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Ang posisyong hawak ni Yao Lao sa puso ni Xiaoyan ay biglang bumilis ng mas mataas. Sa tulong ng path protecting pill, mas nakaka-relax si Xiaoyan. Bagamat ang kanyang Dao Qi ay natupok sa isang hindi kapani-paniwalang bilis sa ilalim ng pagsunog ng purple flame, ang tulong na ibinigay mula sa kanyang walang patid na paglunok ng energy recovery pills ay nagbigay daan sa kanya na halos hindi mapanatili ang isang balanse. Ang lahat sa kanyang katawan ay nagpatuloy sa maayos na paraan sa ilalim ng tense na kapaligiran. Hanggang ngayon, walang nakitang mali si Xiaoyan ngunit patuloy siyang nananatiling alerto. Gaya ng sinabi ni Yao Lao noon, maliban sa panganib na masunog ang mga chi path ng isang tao sa proseso ng paglunok, ang pag-iisip ng isang tao ay dahan-dahan ding masira ng mga ligaw na instinct ng purple flame, na nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol. Naaalala ang mga salita ni Yao Lao sa kanyang puso, same time na binantayan ni Xiaoyan ang kanyang isip, hindi nang ahas na pahintulutan ang kahit katiting na pagkakamali. Matapos dahan-daang ilipat ni Xiaoyan ang purple flame na napapalibutan ni Dao Qi para sa kalahati ng ruta ng chi path ng flame mantra, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nagsimula na siyang malabo na maramdaman iyon habang ang proseso ng paglunok ay nagiging mas matindi habang ang mga hibla ng mahinang pagkabalisa ay unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Pakiramdam na nagbabago ang kanyang isip, agad na natakot si Xiaoyan. Hindi niya hiniling ang paalala ni Yao Lao dahil kinuha niya ang icy heart pill mula sa kanyang harapan at itinapon ito sa kanyang bibig. Sa sandaling ang icy heart pill ay pumasok sa kanyang katawan, dahan-dahang pumasok ang isang nagyayelong paghiwa ng buto mula sa kanyang lalamunan. Naramdaman ng kanyang isip ang nagyayelong malamig na pakiramdam at bahagyang nanginag. Ang unti-unting pagtaas ng pagkabalisa sa kanyang puso ay parang isang nalalabing nyebe na sumasalubong sa isang apoy, na mabilis na natutunaw at naglalaho. Gamit ang icy heart pill para protektahan ang kanyang isip, sa wakas ay hindi na natatakot si Xiaoyan na mawalan ng bantay sa kanyang isip.
Kaagad-agad, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang baliw na iikot ang purple flame na nakapaloob sa Daochi sa pamamagitan ng kanyang chi paths. Kasunod ng purple flame na umiikot sa mga itinalagang chi path para sa flame mantra, biglang napagtanto ni Xiaoyan na ang isang thread ng Daochi at purple flame ay nagsimulang kakaibang pagsamahin. Hindi. Sa halip na sabihin na sila ay nagsasama, mas angkop na sabihin na ang purple flame ay unti-unting kinakain ng flame mantra Daochi. Sa pagtingin sa eksenang ito, nakaramdam ng gulat at saya ang puso ni Xiaoyan. Mula sa sitwasyong ito, makumpirma niya ang isang bagay. Ang flame mantra chi method na ito ay talagang nagtataglay ng mahimalang kakayahang mag-evolve. Habang ang maputlang dilaw na Daochi at ang purple flame ay malapit nang dumaan sa huling chi path para sa flame mantra, silang dalawa ay halos naging isa na. Ang orihinal na maputlang dilaw na kulay na si Daochi ay mayroon sa sandaling iyon, ganap na nagbago sa isang maputla, lilang kulay. Bukod dito, sa ibabaw ng maputlang lila na Daochi na ito, mayroong tumataas na malabong lilang apoy. Gayunpaman, ang purple flame na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa chi paths. Nang makitang ang Daochi ay ganap na nagbago ng kulay, ang puso ni Xiaoyan ay napuno ng walang pigil na kaligayahan. Nagbigay siya ng mas malaking pagsisikap na idirekta ang Daochi sa pagkumpleto ng huling bahagi ng sirkulasyon. Ang sirkulasyon ng Daochi ay lalong mabilis na lumago at sa wakas, ang Daochi na may kulay nito ay nagbago na, sa wakas ay nagmamadaling lumabas sa huling chi path. Sa pagkumpleto ng isang perpekto at kumpletong cycle, ang bagong Daochi stream ay bumalik sa lower abdomen. Pagkatapos magmadaling lumabas sa chi paths, ang kulay purple na Daochi ay direkta at walang tigil na sumisingil sa patuloy na umiikot na maputlang dilaw na puyo ng tubig. Habang parami ng parami ang Daochi na tumupok sa purple flame na sumugod palabas ng chi path, ang kulay ng vortex ay dahan-dahan ding nagsisimulang magbago mula sa isang maputlang dilaw na kulay tungo sa isang maputlang kulay na lila. Nang lumabas sa ugat ang huling sinulid ng kulay purple na Daochi, ang puyo ng tubig ay halos ganap na nagbago sa isang maputlang kulay na lila. Sa ibabang bahagi ng tiyan ni Xiaoyan, ang umiikot na puyo ng tubig ay biglang tumigil at tahimik na tumayo. Kasabay nito, sa kuweba, bigla silang binuksan ng nakapikit na si Xiaoyan. Isang nakasisilaw na lilang liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata ng halos kalahating pulgada, na parang isang tunay na sangkap. Ilang sandali pa, dahan-daang iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tinitigan si Yao Lao. Katangahan, ibinuka niya ang kanyang bibig at ngumisi. Nagtagumpay ba ako? Nagtagumpay ka. Napabuntong hininga si Yao Lao habang nakangiti at tumango. Naramdaman na niya na ang Xiaoyan ay naglalaman ng isang Daochi na maraming beses na mas malakas kaysa sa dati. Nang makita si Yao Lao na tumatango ang kanyang ulo bilang kumpirmasyon, bamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan, nagpakawala ng hindi kilalang tawa na nagpahayag ng kanyang walang pigil na kaligayahan sa kanyang puso. Gayunpaman, biglang nagbago ang kanyang mukha nang bigla niyang naramdaman ang enerhiya mula sa kanyang paligid na hindi inaasahang damaloy nang hindi mapigilan sa kanya. Guro, anong nangyayari? Nakatagilid ang kanyang ulo, nagtanong si Xiaoyan sa isang nakakatakot na boses. Ang hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi din ng kaunting pagkagulat ni Yao Lao. Sumimangot siya, pagkatapos ay lumipat sa harapan ni Xiaoyan at hinawakan ang katawan ng huli gamit ang kanyang palad. Ilang sandali pa, sumilay ang ngiti sa mukha ng matanda. Talagang hindi dumarating ang magagandang bagay ng mag-isa. Kapag dumating ang isa, kasunod ang pangalawa at pangatlo. Binabati kita, dumating na ang oras para masira mo ang isang Daozi at maging Daoshi. Battle Through the Heavens. Kabanata 159. Pagsulong sa Daoshi. Malapit nang masira. Tumingin si Xiaoyan kay Yao Lao, natigilan. Ilang sandali pa bago niya unti-unting nabawi ang kanyang talino matapos ang pagkabigla sa mga salitang ito. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, kalahati sa hindi paniniwala, kalahati sa kaligayahan. Oo, nang maramdaman ang sigla sa paligid, ngumiti si Yao Lao. Maghandang dumaan, ito na ang iyong pagkakataon. Kung palalampasan mo ito, hindi mo malalaman kung gaano katagal ka maghihintay hanggang sa iyong susunod na pagkakataon.
Emosyonal na tumango si Xiaoyan, walang oras si Xiaoyan upang matukoy kung saang antas na ang kanyang chi method habang nagmamadali siyang umupo muli. Magkadikit ang magkabilang kamay niya para bumuo ng training seal bago lumubog ang mga iniisip niya sa katawan niya. Habang si Xiaoyan ay pumasok sa isang estado ng pagsasanay, ang nakapaligid na enerhiya na dumadaloy ay naging lalong ligaw at marahas. Hanggang sa wakas, tila naging black hole ang katawan ni Xiaoyan habang patuloy nitong nilalamon ang marahas na enerhiya. Ang isip ni Xiaoyan ay pumasok sa kanyang katawan at dali-daling nagsimulang idirekta ang papasok na enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga pores. Bagamat may malaking dami ng enerhiyang ito, napakaraming dumi sa loob nito. Kaya ang enerhiya ay kailangang pinuhin sa pamamagitan ng pagdaan sa mga chi path bago ito tuluyang masipsip. Kung hindi, ang Dao Chi na pinaghirapan niyang sinanay ay maaaring kontaminado. Gayunpaman, kahit na ginagawa na ni Xiaoyan ang kanyang makakaya upang kontrolin ang napakaraming dami ng papasok na enerhiya, sa kalaunan ay hindi niya nakuhang ganap na kontrolin ang pagsugpo dito. Pagkatapos ng lahat, ang saklaw ng enerhiya ay talagang sobrang nakakatakot. Nang walang ibang paraan, maaari lamang subukan ni Xiaoyan na kontrolin ang isang maliit na bahagi habang ang natitirang enerhiya ay naiwan na malayang damaloy sa kanyang katawan. Siyempre, mayroon ng tamang proteksyon si Xiaoyan para sa mga pangunahing lugar, kaya kahit na ang enerhiya ay malayang damaloy ng walang ingat sa loob ng kanyang katawan, nagdulot lamang ito ng sakit kay Xiaoyan ngunit sa kasalukuyan ay hindi nakagawa ng labis na pinsala. Sa ilalim ng maingat na kontrol ni Xiaoyan, isang bahagi ng natural na enerhiya na bumaha sa kanyang katawan ay umikot para sa isang cycle sa kanyang chi paths bago naging dalisay na enerhiya ng Dao Chi na ibinuhos niya sa maputlang purple vortex. Ang pagbuhos ng malakas na Dao Chi na ito ay parang paghagis ng malaking bato sa isang tahimik na lawa, na lumilikha ng malalaking alon. Ang orihinal na nakakalibang na umiikot na vortex ay biglang nagsimulang umikot sa mas mabilis na pagbuhos ng alon na ito ng enerhiya ng Dao Chi. Habang lumalakas ang pag-ikot, isang mabangis na puwersa ng pagsipsip ang sumabog. Sa sandaling iyon, si Xiaoyan ay natakot nang mapagtanto na ang kanyang isip ay talagang hindi kayang kontrolin ang natural na enerhiya na pumasok sa kanyang katawan. Nang walang pagpigil mula sa isip ni Xiaoyan, ang natural na enerhiya na nakakalat sa buong katawan ni Xiaoyan at ang walang tigil na pagsipsip ng natural na enerhiya mula sa kanyang paligid ay baliw na sinisipsip sa puyo ng tubig. Kasunod ng mabilis na pag-ikot ng puyo ng tubig sa katawan ni Xiaoyan, ang pagsipsip na ibinubuga ng kanyang katawan sa kuweba ay lalong naging nakakatakot. Sa huli, ang may batik-batik na natural na enerhiya ay bumuo ng isang energy curtain sa paligid ng katawan ni Xiaoyan, na nagbibigay sa paligid ng isang nakasisilaw na anyo. Si Yao Lao ay lumutang sa hangin at napagmasdan ang sitwasyong idinulot ni Xiaoyan. Kumunat ang noo niya. Ano ang ginagawa ng taong ito? Paano siya nang ahas na direktang ilagay ang gayong hindi dalisay na enerhiya sa kanyang puyo ng tubig? Dahan-daang nagpakawala ng hininga si Yao Lao habang nakakunot ang noo niya. Pinigilan niya ang pagkabalisa sa kanya at tahimik na pinanood si Xiaoyan. Sa isip niya, handa siyang abutin at iligtas si Xiaoyan. Sa hitsura ng sitwasyon, si Xiaoyan ay hindi dapat makapaghintay ng mas matagal. Habang si Yao Lao ay nakakaramdam ng kawalang katiyakan at pagkabalisa sa labas ng mundo, si Xiaoyan, na nakapikit ng mahigpit, ay nagsisimula ring makaramdam ng kaunting gulat sa kanyang puso. Napagtanto niya na dahil ang walang pidyaw na pagbaha ng enerhiya mula sa kanyang paligid at ang kanyang isip ay nabigong kontrolin at pag-aanan ito, ang kanyang chi paths ay nagsisimula ng makaramdam ng mahinang pamamaga at sakit. Kung patuloy niyang sinisipsip ang enerhiya sa ganoong kabaliwan na paraan, maaaring harapin niya ang panganib na bamukol at sumabog ang kanyang chi paths. Bastos. Tumigil ka ngayon. Nang walang anumang lakas para pigilan ito, magagamit lamang ni Xiaoyan ang kanyang isip upang paulit-ulit na umungol sa mabilis na umiikot na kulay purple na vortex. Hindi sigurado si Xiaoyan kung mabisa ang dagandong ngunit ang mabilis na umiikot na puyo ng tubig ay biglang naging medyo tamad. Gayunpaman, bago maipahayag ni Xiaoyan ang kanyang pagkagulat, ang puyo ng tubig ay muling umikot ng may mas mabangis na bilis. Kalokohan.
Nang makita ang aksyon ng puyo ng tubig, galit na galit si Xiaoyan kaya agad niya itong sinumpa. Gayunpaman, nang mamatay ang kanyang pagbulyaw, bigla niyang napagtanto na kasunod ng mabilis na pag-ikot, ang ibabaw ng kulay ube na puyo ng tubig ay unti-unting nababalot ng isang layer ng kulay ube na apoy. Ang pag-ikot ng puyo ng tubig ay lalong mabilis na lumaki at ang purple flame ay lalong yumaman. Sa sandaling ito, ang natural na enerhiya na nakakalat sa buong katawan niya ay mabilis at random na dumaan sa ilang chi path at sumugod sa kanyang ibabang tiyan. Pagkatapos ay dumagsa sila sa puyo ng tubig mula sa lahat ng direksyon. Ang isip ni Xiaoyan ay blanko na nakamasid sa lumalakas na natural na enerhiya habang siya ay humahagulgol sa kanyang puso. Kung ang enerhiya na puno ng mga dumi ay dadaloy sa loob ng vortex, lahat ng Dao Qi na pinaghirapan niyang sanayin ay agad na masisira. Sa ilalim ng malungkot na obserbasyon ni Xiaoyan, sa wakas ay nagsimulang dumampi sa puyo ng tubig ang umaalon na natural na enerhiya. Gayunpaman, nang mahawakan nito ang kulay lila na apoy, may kakaibang nangyari. Ang orihinal na banayad na kulay ube na apoy na iyon ay tila napukaw ang dignidad nito sa sandaling iyon. Sa isang iglap, tumaas ito at naging purple flame na kalahating talampakan ang laki. Sa paghawak sa purple flame, mabilis na lumiit ang umaaligid na natural na enerhiya. Sa isang kisap mata, ang mga grupo ng napakalaking natural na enerhiya ay nakalsin sa mga patak ng maliit na likidong enerhiya na halos kasing laki ng isang kuko. Matapos sunugin ng purple flame ang lahat ng mga dumi sa enerhiya, lumilitaw na mayroon itong sariling katalinuhan habang iniiwasan ang mga patak na ito ng purong likidong enerhiya, na nagpapahintulot sa kanila na direktang masira sa vortex. Nang ang likidong enerhiya ay tumama sa mabilis na umiikot na kulay ube na puyo ng tubig, agad itong lumikha ng mga bilog ng mga alon ng enerhiya. Sa pagmamasid ng isip ni Xiaoyan, bigla niyang napagtanto na kasunod ng pagpasok ng mga patak ng likidong enerhiya, ang laki ng kulay lila na puyo ng tubig ay kakaibang lumiliit ng dahan-dahan. Ang laki ng purple-colored vortex ay lalong lumiit, ngunit hindi nag-alala si Xiaoyan. Naramdaman niya na kahit na lumiliit ang laki ng puyo ng tubig, ang Dao Qi na nasa loob ng puyo ng tubig ay lalong yumaman. Naramdaman ang lalong siksik na Dao Qi vortex, si Xiaoyan ay nagsimulang unti-unting pagaanan ang kanyang takot na nararamdaman habang tahimik niyang pinagmamasdan ang pagkilos ng puyo ng tubig. Matapos ang unang alon ng natural na enerhiya ay pino ng purple flame, ang natitirang natural na enerhiya ay hindi nawala dahil dito. Sa halip, ang vortex na mabangis na lakas ng pagsipsip ay nagdulot ng marahas na pagdagsa ng mga alon ng may batik-batik na natural na enerhiya sa panloob na katawan ni Xiaoyan, na parang tubig na sinipsip sa isang whirlpool. Nahaharap sa tila walang katapusan na pagbuhos ng natural na enerhiya, direktang pinalawak ng kulay lila na puyo ng tubig ang yakap nito at hindi tinatanggihan ang anumang dumating. Gayunpaman, nang ang enerhiya ay pumasok sa hangganan ng purple flame, mabilis itong napino ng mabangis na purple flame sa mga patak ng purong likidong enerhiya. Sa wakas, tulad ng isang ambon sa katawan ni Xiaoyan, ang enerhiya ay tutulo sa puyo ng tubig. Sa suporta mula sa sobrang dalisay na likidong enerhiya, ang suction na ibinubuga mula sa vortex ay mas malakas sa bawat alon. Sa wakas, kahit si Yao Lao sa labas ng mundo ay bahagyang naapektuhan ng nakakabaliw na puwersa ng pagsipsip na ito. Sa ilalim ng pagsabog ng natural na enerhiyang ito, biglang napagtanto ni Xiaoyan na ang mga chi path at mga buto sa kanyang katawan ay naging mas matigas at mas maluwang. Sa pag-usad ng sitwasyon sa yugtong ito, hindi na maaaring makisali si Xiaoyan. Ang lahat ay kontrolado ng kulay lila na puyo ng tubig. Sa kabutihang palad, ang kakaibang bagay na ito ay hindi talaga nagkagulo ng walang pinipili. Kung hindi, si Xiaoyan ay maaaring nasugatan ng husto. Habang naglilibot ang kanyang isip sa kanyang katawan, malinaw na nararamdaman ni Xiaoyan na ang kanyang katawan ay unti-unting lumalakas sa ilalim ng paghagod mula sa patuloy na alon ng natural na enerhiya. Ang ganitong uri ng kahangahangang pakiramdam ay halos naging sanhi ng pag-ungol ni Xiaoyan sa ginhawa. Sa loob ng kuweba, pinagmasdan ni Yao Lao ang komportableng ngiti sa mukha ni Xiaoyan at sa wakas ay nagpakawala ng unti-unting buntong hininga. Umiling siya at ngumiti. Sa hitsura ng sitwasyon,
Isang bagay na hindi alam at mahiwaga ang nangyari sa panloob na katawan ng binata. Kung hindi, hindi siya magpapakita ng ganoong kahalayan. Siyempre, natural na hindi alam ni Xiaoyan na ang kanyang pagpapahayag ng kaginhawaan ay naging isang bagay na eksklusibong kahalayan sa puso ni Yao Lao. Ito ay dahil ang lahat ng kanyang atensyon ay naaakit sa kulay purple na puyo ng tubig na umiikot sa lalong mabilis na bilis. Matapos masipsip ang hindi kilalang dami ng purong likidong enerhiya, ang kasalukuyang kulay purple na vortex ay hindi mas malaki kaysa sa palad ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kulayog na apoy sa ibabaw nito ay lalong yumaman, na walang palatandaan ng paghina. Sa ilalim ng maingat na pag-aaral ng isip ni Xiaoyan, malabo niyang matuklasan na tila may likidong parang bagay sa loob ng puyo ng tubig. Ang sakam na pagsipsip ay nagpatuloy ng mahabang panahon hanggang sa ang mabilis na umiikot na kulay purple na puyo ng tubig ay biglang tumitigil. Ilang sandali matapos itong tumigil bago nagsimulang umikot sa reverse direction. Nang makitang biglang umikot ang puyo ng tubig pabalik, mas natigilan si Xiaoyan. Madasal na lamang niya sa kanyang puso na sana ay hindi kumilos nang walang ingat ang puyo ng tubig. Marahil ay narinig ng puyo ng tubig ang panalangin ni Xiaoyan. Ang kulay purple na puyo ng tubig na umiikot ng pabaliktad ay hindi nagtataglay ng anumang mapanirang lakas. Gayunpaman, ang purong likidong enerhiya na orihinal na umaagos sa vortex ay kinunan sa lahat ng direksyon sa puwersa mula sa reverse spin. Ang likidong enerhiya ay itinapon sa bawat bahagi ng kanyang katawan ng kulay purple na puyo ng tubig. Sa bawat oras na dumampi ang likidong enerhiya sa isang chi path, buto, dugo o laman, nalaman ni Xiaoyan na ang likidong enerhiya ay naasimilasyon sa kanila. Ho! Ang isip ni Xiaoyan ay nagpakawala ng banayad na hininga ng hindi umiiral na hangin. Isang walang pidyon na kaligayahan ang umusbong sa kanyang puso. Ramdam ni Xiaoyan na kasunod ng asimilasyon ng likidong enerhiya, ang lahat ng kanyang mga buto, dugo at laman ay tila nagbagong anyo habang nararamdaman nila na para silang binahan ng masaganang enerhiya. Ang reverse vortex ay nagpatuloy sa pag-shoot out ng enerhiya sa loob ng mahigit 10 minuto bago ito huminto. Kasunod ng mabagal na paghinto nito, ang mabangis na pagsipsip sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay hamina din hanggang sa mawala ito. Sa sandaling nawala ang pagsipsip, biglang iminulat ni Xiaoyan, na naka-cross-legged ang kanyang mga mata. Agad na tumalon ang itim na buhok sa kanyang likuran at ang mga damit ay tumambol ng walang hangin. Isang alon ng mabangis na puwersa na maraming beses na mas malakas kaysa noong ilang oras ang nakalipas ang nagising sa kanyang katawan at pinakawalan mula rito. Naramdaman ang sigla mula sa katawan ni Xiaoyan, ngumiti si Yao Lao at tumawa. Binabati kita. Simula ngayon, isa kang tunay na Daoshi. Battle Through the Heavens. Kabanata 160. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Daoshi at isang Daozi. Ang mga damit sa katawan ni Xiaoyan ay patuloy na umuumbok palabas ng mahabang panahon bago tuluyang bumalik sa pagkakapahinga sa balat ni Xiaoyan. Isang mabahong hangin ang pinakawalan ni Xiaoyan bago tumayo at lumingon sa nakangiting si Yao Lao sa kanyang tabi. Pagbuka ng kanyang bibig at pagpapakawala ng ngiti, hindi maitago ni Xiaoyan ang saya sa kanyang mukha. Sa loob ng isang taon, sa wakas ay na-promote na siya sa isang tunay na Daoshi. Sa panahong ito, napakaraming pagsusumikap at pawis ang ginawa niya upang makamit ang tagumpay na parang paro-paro na humihiwalay sa kanyang kakon. Nangangahulugan ang pagiging isang Daoshi na umalis si Xiaoyan sa klase na kinabibilangan ng karamihan ng mga tao. Bagamat ang klase ng Daoshi ay itinuturing pa rin na nasa mas mababang antas sa kontinente ng Daochi, ito ay itinuturing na mas malakas at mas mataas na uri kumpara sa isang Daozi na nasa pinakamababang uri. Higit sa lahat, bata pa si Xiaoyan na may maraming oras para palakasin ang sarili. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Isang lakas na hindi pa niya naramdaman noon ang dumadaloy sa bawat parte ng kanyang katawan. Hanggang ngayon lang, nang personal siyang pumasok sa klase ng Daoshi, tunay na naunawaan ni Xiaoyan kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng Daozi at Daoshi. Ang pag-alala sa pakikipaglaban niya kay Mushi noon, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi maiwasang matuwa sa kanyang puso. Kung hindi siya tinuruan ni Yao Lao ng D-Class Dao Technique,
Mahihirapan siyang talunin si Moshi kahit na paano siya tumalon, lalong hindi siya kayang patayin. Nakatayo sa pwesto, biglang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kanang kamay at ikinulong ito sa isang kamao. Kaagad, isang kulay purple na Daoqi ang biglang bumungad sa kanyang katawan. Pagkatapos lumitaw ang Daoqi, bigla itong umatras ng kaunti. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti itong naipon sa labas lamang ng damit ni Xiaoyan, na tila bumubuo ng isang layer ng nagtatanggol na Daoqi. Marahil ay dahil sa paglunok ni Xiaoyan sa Purple Flame kung kaya't ang mahinang pagtaas ng Purple Flames ay makikita sa ibabaw ng nagtatanggol na si Daoqi. Ang isang Daoqi na balabal, ang simbolo ng isang Daoshi, ay isa sa mga pinakapraktikal na kasanayan ng isang Daoshi. Sa pakikipaglaban kay Moshi, nasaksihan ni Xiaoyan ang napakalawak na paggamit nito. Noong nakaraan, maaaring nailabas ni Xiaoyan ang isang Daoqi na balabal ngunit hindi niya natakpan ang buong katawan nito tulad ng ginawa niya ngayon. Bukod dito, ang mga balabal na Daoqi na ipinatawag ni Xiaoyan sa nakaraan ay walang epekto sa kanyang bilis, depensa, pag-atake at iba pa. Pagkatapos lamang maging isang Daoshi, ang balabal na ipinatawag ay magkakaroon ng kakayahang tumulong sa labanan, isang bagay na hinahangad ng lahat ng Daozis. Nang makita ang makapangyarihang hitsura at magandang kulay purple na balabal na apoy, napuno ng saya ang mukha ni Xiaoyan habang naghagis siya ng ilang mabilis na suntok na lumikha ng mabangis na hangin. Matapos ang paglilinis at pagpapalakas ng natural na enerhiya mula sa dati, ang kasalukuyang kanya ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamao na magdala ng isang matalim na tunog na tumutusok gamit lamang ang kanyang sariling lakas. Tinitigan ang nasa sabik na si Xiaoyan na patuloy na sinusubok ang lakas ng isang Daoshi, napailing si Yao Lao na may ngiti. Hinintay niyang huminahon si Xiaoyan bago nagtanong. Tingnan kung nag-evolve na ang Flame Mantra. Anong level ito? Middle or high level? Ang tanong ni Yao Lao ay nagtulak kay Xiaoyan na itigil ang kanyang mabibilis na suntok. Tinanggol niya ang kanyang ulo at muli ay dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan ang kanyang isip na bumaba sa kanyang katawan. Matapos bumaba ang isip ni Xiaoyan sa kanyang katawan, mabilis itong napunta sa ibabang bahagi ng tiyan kung saan naroon ang kanyang dantian. Sa sandaling ito, ang orihinal na malaking maputlang dilaw na vortex dito ay ganap na nabago sa isang kulay purple na puyo ng tubig na mas maliit kaysa sa palad ni Xiaoyan. Ang kanyang isipan ay tumawid sa maliit na kulay lila na puyo ng tubig at biglang napagtanto na mayroong higit sa 10 patak ng kulay lila na likido na dahan-daang dumadaloy sa loob ng puyo ng tubig na iyon. Ang mga patak na ito ng kulay purple na likido ay sumunod sa pag-ikot ng vortex, tulad ng maliliit na isda sa isang lawa. Ang isip ni Xiaoyan ay curious na pumasok sa purple-colored vortex at palihim na sinakop ang isang maliit na patak ng purple-colored liquid. Matapos itong maramdaman saglit, isang walang pidgel na kaligayahan ang lumitaw sa puso ni Xiaoyan. Napagtanto niya na sa loob ng maliliit na patak ng kulayubang likidong ito ay may napakalakas na enerhiya. Napagtatanto ang sikreto ng kulay purple na likido, muling naunawaan ng puso ni Xiaoyan ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang Daoshi at isang Daozi. Agad siyang nagpakawala ng emosyonal na buntong hininga. Ang vortex ng isang Daozi ay parang lobo habang ang Daoqi ay parang hangin na nasa loob ng lobo. Ang lobo na ito ay may kritikal na punto na pag-aari nito at sa sandaling ang Daoqi na nilalaman nito ay umabot sa punto kung saan ito ay puno, hindi na nito magagawang maglaman ng anumang labis na Daoqi. Kung gusto ng isa na puwersahang itulak ang higit pa, ang puyo ng tubig ay lalabas na parang lobo at sesabog ng malakas. Kapag nagpo-promote mula sa isang Daozi patungo sa isang Daoshi, ang pinakamalaking benepisyo ay ang napunong Daoqi sa balon ay sasailalim sa pagbabago, na magiging mga droplet ng likidong enerhiya na may mas siksik, mas komplikado, at mas dalisay na enerhiya kaysa sa simpleng Daoqi. Kapag ang Daoqi ay sumailalim sa pagbabago, ang kalidad at dami ng Daoqi na nasa loob ng lobo ay agad nalalawak ng husto. Kaya naman, sa pagkakaroon ng napakalaking imbakan ng Daoqi na ito, ang isang Daoshi ay natural na higit na nakahihigit. Hindi maihahambing ni Daozi. Bilang karagdagan, tungkol sa klase at kadalisayan ng kanilang Daoqi, sila ay ganap na naiiba. Unti-unting lumabas sa puyo ng tubig ang isip ni Xiaoyan.
Matapos ang naunang pagsisiyasat, mauunawaan ni Xiaoyan na sa kabila ng mga patak ng likidong ito na tila kasing laki lamang ng isang kuko, ang ikatlong bahagi ng kanyang maputlang dilaw na Daoqi bago maging isang Daoshi ay kakailanganin upang makalikha ng isa sa mga maliliit na patak ng likidong enerhiya. Mula dito, kitang-kita kung anong uri ng enerhiya ang nilalaman ng isang maliit na patak na ito. Habang pinagmamasdan niya ang dahan-daang umiikot na puyo ng tubig, bahagyang gumalaw ang isip ni Xiaoyan. Ang mga sinulid ng kulay purple na Daoqi ay agad na dumaloy palabas at nagsimulang sumugod sa mga chi path na tinutukoy ng Flame Mantra Chi Method. Kasunod ng daloy ng Daoqi sa mga paunang natukoy na chi path, naramdaman ni Xiaoyan ang maraming thread ng fire-type energy na pumapasok mula sa nakapalibot na hangin sa labas ng mundo, tumagos sa balat ni Xiaoyan at pumasok sa kanyang chi paths. Ang kulay purple na Daoqi ay dadalhin ang mga ito at kumpletuhin ang isang perpektong cycle ng Chi Method. Matapos makumplito ang isang cycle ng Chi Method, naramdaman ni Xiaoyan na ang mga thread ng Daoqi na pinakawalan mula sa vortex ay mas makapangyarihan at mas mayaman kaysa sa mga ito ilang minuto bago. Sa pagkumpleto ng isang cycle, ang Daoqi na naging mas malakas ay muling pumasok sa puyo ng tubig. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang mukha ni Yao Lao na puno ng pag-asa. Hindi niya sinasadyang nagkibit-balikat at walang magawang sinabi. Huang Class Middle Level. Nag-evolve lang ito ng isang level. Huang Class Middle Level. Hahaha, inaasahan na. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, hindi nakaramdam ng kabiguan si Yao Lao. Pinagmasdan niya ang nalulumbay na mukha sa harap niya at hindi napigil ang tumawa. Ang ebolusyon ng Chi Method na ito ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya ng Heavenly Flame. Sa simula, hindi naabot ng Purple Flame na ito ang kinakailangan. Mabuti na rin na naging sanhi ito ng Chi Method na halos hindi umunlad sa isang antas. Bukod dito, sa pamamagitan ng pag-asa sa pagiging natatangi ng Flame Mantra, ang Chi Method ng Middle Huang level lamang ay hindi natatalo sa ibang High Huang Chi Methods. Dapat makontento ka. Nang marinig ito, naitango lamang ni Xiaoyan ang kanyang ulo na may mapait na ngiti. Bagamat alam niyang imposible, ang kanyang puso ay patuloy na naghihintay sa isang himala na mangyari. Marahil ang Chi Method ay maaaring direktang tumalon sa isang Zuan Class Chi Method. Gayunpaman, mula sa hitsura nito, ang himalang ito ay isang maliit na haka-haka. Heavenly Flame. Ang paglunok ng Purple Flame ay nagbigay na sa akin ng matinding pagdurusa, ngunit ang epekto ay hindi masyadong kapansin-pansin. Kung talagang nakilala ko ang isang Heavenly Flame, mahirap malaman kung sino ang lulunok kung sino. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Bagamat hindi pa personal na naranasan ni Xiaoyan ang lakas ng isang Heavenly Flame, bahagyang naramdaman niya kung gaano nakakatakot ang nakakatakot na puting kulay na apoy ni Yao Lao noong ang huli ay nagpapadalisay ng gamot. Umiling ng kanyang ulo ng buong lakas, itinapon ni Xiaoyan ang kaunting kawalang sigla sa kanyang puso. Ano man ang sinabi, ang kanyang Chi Method ay umunlad. Isa pa, marami pa siyang oras. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga bagay sa isang hakbang, naniniwala si Xiaoyan na balang araw, magagawa niyang lunukan ang isang tunay na Heavenly Flame at i-evolve ang Flame Mantra sa Tian Class Chi Method na umiiral lamang sa mga alamat. Nang makitang unti-unting gumagaling si Xiaoyan mula sa kanyang depresyon, ngumiti si Yao Lao. Dahil naging Daoshi ka na, malapit nang matapos ang pagsasanay natin sa Magic Beast Mountain Range. Pagkatapos ay umalis na tayo. Medyo naiirita akong nakatingin sa mga sirang bundok na ito. Oo, bukas aalis na tayo. Tumanggaw si Yao Lao habang nagmumuni-muni ng malakas. Kung bibilanggan natin ang oras na ginugol natin dito, may 8 buwan na lang bago kailangan nating pumunta sa Mystic Cloud Sect para sa 3 taon. Kasunduan. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ni Xiaoyan at ang kanyang tingin ay dumaan sa kalawakan sa labas ng kuweba. Maya-maya pa, sumimangot siya at sinabing, "Nagtataka ako kung anong level na siya ngayon." Hihihi. Makakapag-relax ka. Sa natitirang oras, maaaring hindi kita matulungang maging isang Dadoshi,
ngunit hindi dapat maging napakahirap ang pag-promote ng ilang bituin sa antas ng Daoshi. Mahinang sabi ni Yao Lao. Nang umabot na sa puntong ito ang kanyang mga salita, nagkaroon ng kaunting paghinto bago siya nagpatuloy ng nakangiti. Bukod dito, kahit na may hindi inaasahang dahilan na nagdulot ng labis na pagtaas ng kanyang lakas na higit pa sa iyo, dapat kang maniwala na itong matandang katawan ko ay hindi magyayabang. Sa loob ng Jiama Empire na ito, wala pang masyadong tao na pinanghahawakan ko. Kahit na ang Misty Cloud Sect leader na si Yun na ang lakas ay nasa top 3 sa Jiama Empire. Hahaha, hindi ako nag-alinlangan sa lakas ng guro. Kung sasabihin mong posible, natural na maniniwala ako. Dahil binibigyan ng katiyakan na pakalmayan siya, mas nakahinga si Xiaoyan nang humingi siya ng pabor kay Yao Lao. Binigyan ng nakakapangiwi ng ngiti sa mukha ni Xiaoyan ng isang pambihirang tingin, ikanaway ni Yao Lao ang kanyang kamay at sinabing, "Bukas, aalis tayo sa Magic Beast Mountain Range. Ang susunod nating hinto ay ang malawak na Tiger Desert sa hangganan ng Jiama Empire. Babalaan mo na kita, ang pagsasanay doon ay magiging mas mahigpit at mas mapanganib kaysa sa Magic Beast Mountain Range. Dapat mong ihanda ang iyong sarili para sa Magic Beast Mountain Range. Tiger Desert. Mukhang nasa paligid ng lugar na iyon ang dalawa kong nakatatandang kapatid. Kung magkakaroon ako ng oras, maaari akong tumingin sa aking dinadaanan." Bamuka ang kanyang bibig at ngiting-ngiti, tinapik ni Xiaoyan ang kanyang dibdib at sinabi kay Yao Lao. "Hanggat mabilis kong mapalakas ang aking sarili nang walang anumang masamang epekto, maaari mo lamang akong ihagis sa akin ang anumang mahirap na pagsasanay." Hahaha. Anong lakas ng kalooban? Natawa si Yao Lao habang ang gilid ng kanyang mga mata ay nagkikimkim ng masamang intensyon habang sinusulyapan nila si Xiaoyan. "Umaasa ako na hindi ka matalo sa isang pag-urong pagdating ng oras na iyon. Ngunit sa oras na iyon, kahit na gusto mo, pilit kitang sisipain pabalik." Nakangiting awkward, si Xiaoyan ay matalinong nanatiling tahimik. "Sige. Bumalik ka na at magpahinga. Bukas ng umaga aalis tayo." Nang malapit nang bumalik sa ring si Yao Lao, biglang nanginag ang kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali mag-isip, bigla niyang sinabi, "Noon, binisita ko ang Tiger Desert dahil narinig ko na may isang uri ng Heavenly Flame na nakatago sa malawak na disyerto. Sa kasamaang palad, hindi ko ito nahanap. Kung papalarin ka, baka magkaroon ka ng pagkakataon na." Matapos sabihin sa puntong ito, hindi nag-abala si Yao Lao na tingnan ang nagniningning na mga mata ni Xiaoyan. Umindayog ang kanyang katawan at pumasok sa ring. Heavenly Flame. Nang humigpit ang kanyang kamao sa medyo nabalisa na paraan, tumalikod si Xiaoyan at naglakad palabas ng kuweba. Matapos subukan ang lakas ng Purple Flame, nadagdagan din ang kanyang pagkagutom sa mas mabangis at nakakatakot na Heavenly Flame. "Dapat mayroon ako nito." Umalangaw sa buong loob ng kuweba ang matatag na malambing na boses ng binata na may dalang kaunting kasakiman.